Mr. Silent Channel. Kabanata 741 hanggang 750. Inaasahan ko ito. Sa wakas ay 18 na ako, at sa wakas ay makakarating na rin ako upang makita ang Sigod Fate Blind Date Meeting. Sa tuwing makikinig ako sa mga senior na nagsasabi na ito ay kamangha-mangha, hindi ko alam kung anong magagandang eksena ang makikita natin sa Sigod Fate Blind Date Meeting. Siyempre ito ay kahanga-hanga. Nabalitaan ko na ang Dragon Spear Goddess ay darating para makilahok sa pagkakataong ito. Bagamat hindi siya maaaring pumili ng kapareha, ngunit kung siya ay darating, sa ilalim ng background ng Sigod Lake at Shanghai Destiny, siya ay magiging tulad ng isang tunay na diyosa. Wala itong pinagkaiba. Parang nakita mo na ang Dragon Spear Goddess. Siyempre nakita ko na. May nakita akong profile faces from a distance. Sobrang ganda, sobrang ganda. Talaga. Kailangan kong tingnan ito mamaya. Sinasabi na ang diyosa na nasa isip ng lahat ng mga disipulo sa loob ng korte ay siya. At saka, ang Dragon Spear Goddess ay hindi lamang maganda, kundi napakalakas din. Ay, oo, narinig mo ba na may dalawang exchange student mula sa kontinente ng Xingluo na espesyal na inaprubahan din na pumasok sa ating panloob na patio upang mag-aral? Mukhang darating sila para lumahok sa blind date meeting ngayon. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Mukhang totoo, narinig ko rin ang tungkol dito. Huwag hayaan ang ating mga nakatatanda sa loob ng looban na kumilos sa kanila. Narinig ko na sa 2 taong dumating sa pagkakataong ito, ang lalaking estudyanteng iyon ay partikular na makapangyarihan. Siya ay 23 taong gulang pa lamang at isa ng 2 karakter na Battle Armor Master. Malakas kaya? Well, it's more than that. Parang ang ilan sa mga Battle Armors ay umabot na sa level ng 3 karakter. Ito. Ang mga estudyante sa Outer Academy ay pawang nagbubulungan, tinatalakay ang mga estudyanteng may kinalaman sa Sigod Blind Date Conference na ito. Ang kanilang pinakapangkasalukuyan na mga paksa ay mula sa Dragon Spear Goddess, Long Yu, Dai Yuner, at sa Shrek 7 Devils. Ang Sigod Fate Blind Date Conference na ito ay halatang mas kaakit-akit kaysa sa mga nauna dahil sa partisipasyon ng mga taong ito. Ang langit ay ganap na madilim. Nangangahulugan din ito na magsisimula na ang Sigod Blind Date Conference. Sa di kalayuan, sa lawa ng Poseidon, isang bangka ang dahan-daang dumating, at ang mga ilaw sa bangka ay maliwanag na naiilawan. Nang makita ang bangka, maraming alagad mula sa panlabas na patio ang yumukod upang sumaludo ng sabay-sabay. Ang mga elder ng Shrek Academy Sigod Pavilion na nakakasakay sa bangka at walang discomfort sa tuktok ng Shrek Academy ay ang mga elder ng Shrek Academy na tunay na kumokontrol sa Shrek City, at kahit ang Federation ay iginagalang sila. Sa itaas ng barko, nakaupo sa pinakagitna ang isang binata, nakasuot ng puti, may malabong ngiti sa kanyang mukha, at itim na buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo. Magaan at maangin ang pakiramdam ng buong tao. Nakaupo sa tabi niya ang bagong hinirang na dean ng Inner Court ng Shrek Academy, ang Holy Spirit Daoluo. Sa tabi ng Holy Spirit Daoluo ay ang dean ng Outer Court Silver Moon Daoluo Kailao, at ang Kailao ay napapalibutan ng Shuang Shenglong at Shilong Dao. Luo Zuoshi, nagliliyab na Dragon Daoluo Fengwuyo. Ang mukha ni Fengwuyo ay halatang iba sa karaniwan. Napakunot ang noo ng lalaking naging matandang baliw sa pagkakataong ito, nakayuko ang ulo, at hindi niya alam kung ano ang iniisip. Bilang karagdagan sa kanila, mayroong ilang matatandang title Daoluo na nakaupo sa ibang mga lugar sa barko. Sa madaling salita, ang mga makakasakay sa barkong ito ay lahat ay makapangyarihan sa ranggo ng title Daoluo sa itaas ng ranggong 70, o hindi bababa sa lakas ng isang rank-free Battle Armor Master. Hey, everyone, sino ang nasa gitna ng bangka? Paano ka makakasakay sa bangka kung ikaw ay napakabata? Oh my God! Don't talk nonsense, keep your voice down. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ay dapat ang tunay na unang tao sa ating kolehiyo, at maging ang unang tao sa buong kontinente. Siya ay nasa mainland na 100 taon na ang nakakaraan. Ang kontemporaryong Poseidon Pavilion Master, ang tunay na pinakamalakas. Ultimate Daoluo, 4 Character Armor Master. Ang aming spiritual leader ng Shrek. Ah! Ibig mong sabihin, sino to? Napakabata. Imposible. Oh my God! Mukhang bata pa pala ang matanda niya. Oo. Narinig ko na ang Holy Spirit Daoluo ay asawa ng kanyang matanda. Huwag kayong matanda, matanda. Mukhang napakabata ng Pavilion Master, paano niya masasabing matanda na? Oo nga pala, sinong nakakaalam kung ano ang titulo ng Daoluo ng Pavilion Master? Dapat ay Dominante, tama. Kailangan iyan. Ang titulo ng Pavilion Master ay Qingtian Daoluo. Ang martial arts ay dapat na isang mahusay na baril. Sinasabi na kapag ang isang putok ay bumasag sa langit, ito ay malakas. Siya ay kinikilala bilang ang numero 1 powerhouse sa buong kontinente. Ang kanyang matandang lalaki ay 100 taon na ang nakalilipas, siya ang pinuno ng Shrek 7 Hales na may pinakamaraming Diablo sa henerasyong iyon. Academy. Isang tunay na demigod na powerhouse.
Ang bawat isa na kumikilala sa pagkakakilanlan na iyon ay puno ng pananabik. Pabayaan ang mga tagalabas, kahit na ang mga disipulo ng Shrek Academy ay may napakakaunting pagkakataon na makita ang isang ito. Brother Ming, excited na ang mga estudyante sa pagdating mo. Ibinulong ni Holy Spirit daw Luo Yali ang nakaputing damit na kabataan sa tabi niya. Bahagyang ngumiti ang binata na nakaputing damit at tinapik ang kamay, hindi dahil sa babae ni Nier. Siya ang orihinal na nagsabi sa akin na wala siyang planong sumali. Nakasaad sa kolehiyo na dapat ay 18 taong gulang ka para sumali. Pero ngayon lang ako hindi alam kung bakit, sinabi niya sa akin na dapat siyang sumali. Hinala ko na ang babaeng ito ay may paborito, ngunit gusto kong makita kung sino ang karapat-dapat sa akin. Bahagyang ngumiti si Yali, ikaw. Masyado mo lang mahal ang babaeng ito, para kang ama na nadiskubre na tatakas ang baby girl niya kasama ang lalaki. Humalaklak ang nakaputing damit na kabataan, medyo. Inaamin ko. Mahinang sinabi ni Yali, kasalanan ko ang lahat, hindi kita mabigyan ng baby. Hinawakan ng binatilyong nakaputi ang kanyang kamay, di ba sinabi na natin? Huwag mo nang pag-usapan. Bahagyang namula ang mga mata ni Yali, at pinisil nito ang kamay nito. Ibinigay sa kanya ng lalaking ito ang lahat ng pagmamahal at siya rin ang pinakamalaking kaligayahan ng kanyang buhay. Si Elder Kai, na nakaupo sa kabilang panig ng Yali, ay sumulyap paminsan-minsan at napabuntong hininga sa loob. Kung kaya kong makipagpalit sa kanya noon, kahit ilang dekada ko na lang hayaan ang sarili ko, papayag ako. Gayunpaman, nang siya ay umibig sa napakaraming tao, siya ang pinili niya sa huli. Hindi siya nagdalawang isip kahit alam niyang may depekto ito sa katawan. Alinman sa sarili, o Tianfeng Dao Luo Leng Yaozo, maaari lamang itong pag-iisip. Gayunpaman, hindi niya kailanman sinasaktan ng mga ito. Siya ay isang napakamapagpasyang tao. Tatanggi siya sa unang pagkakataon, nang hindi man lang nagdadalawang isip. At sa katayuan niya, ano ang maituturing na iilan pang babae? Narinig pa ni Mr. Kai na minsang sinabi ni Leng Yaozu sa harap niya na kahit babae lang siya sa lihim niya ay payag siya. Ano ang status ni Leng Yaozu? Ang Deputy Master ng Chuanling Pagoda, sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000. Mayroon itong pivotal na posisyon sa Soul Master World. Kahit na nakita ko ang Federal Speaker, mukha pa rin siyang aloof. Proud na babae yan. Ngunit dahil sa kanya, hindi pa nag-asawa si Tianfeng Daoluo sa kanyang buhay, at bakit hindi ganito para sa kanyang sarili? Si Leng Yaozuo ay dapat magkaroon ng parehong mga pag-iisip tulad ng kanyang sarili. I have seen the best. Kahit medyo may depekto, hindi ko matanggap. Oo. Matapos siyang makilala, paano niya magagawang tanggapin ang ibang lalaki sa sarili niyang mga mata at puso? Ito si Qingtian Daoluo Yunming, ang henerasyon ni Chanzhou na sumusuporta kay Yuntian at nag-explore ng Netherworld. Sa kanyang puso, handa pa siyang ikumpara siya sa Lingbing Daoluo Wu Yuhao 10,000 taon na ang nakalilipas, ang nagtatag ng Tangsek 20,000 taon na ang nakalilipas, ang Thousand Hand Daoluo Tangsan. Malamang, hindi siya mababa. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Matandang Kai na uminit ang kanyang mga kamay, at nang tumingala siya, nakita niya ang nag-aalalang tingin ng banal na espiritu na si Daoluo Yali. Walang pag-aalinlangan nang umiti ang Matandang Kai at marahang umiling sa kanya. Para sa Holy Spirit Daoluo, nagseselos siya, ngunit higit pa ay inggit lamang. Kahit na kumbansihin siya ng buong puso. Siya ang pinakamabait na babae sa mundo. Ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pagkamayabong ay dahil sa isang malaking salot sa isang mahirap na lugar. Hindi siya nag-atubili na sunugin ang sarili niyang buhay para palawakin ang kabuuang saklaw ng pagliligtas. Sa pagkakataong iyon, nailigtas niya ang libu-libong tao na dapat sana ay namatay sa salot. Ngunit siya ay namamatay dahil sa isang overdraft ng kanyang buhay. Bagamat iniligtas ni Qingtian Daoluo ang kanyang buhay, hindi niya ito lubos na napagaling. Siya ang orihinal na top-level healing spirit master, ngunit hindi niya mapagaling ang kanyang katawan. Malayang sinabi niya, ito ang paghatol ng langit. Ang langit ay dapat na kumitil ng 10,000 buhay, ngunit siya ay pinigilan ng kanyang sarili. Gusto lang ng Diyos ang kanyang sariling pagkamayabong, na isa ng extra-legal na pabor. Nang gumaling na siya, inanunsyo niya na asawa niya ito. Bagamat bago iyon, hindi man lang sila magka-boyfriend o girlfriend. Ngunit inihayag niya ng labis na dominante. Sa oras na iyon siya ay may hindi mabilang na mga karibal sa pag-ibig, at gayon din siya. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sinabi lang nito sa kanya na matagal na niyang crush ito. Nang sa wakas ay humugot siya ng lakas ng loob, siya ay malubhang nasugatan. Ang buhay ni Yali ay ibinahagi ni Yunming. Siya ang may pinakamakapangyarihang talento sa mundo ngayon, at ang kanyang malakas na lakas ay nagdudulot ng mas mahabang buhay, ngunit ibinabahagi niya ang kalahati ng kanyang buhay sa kanya. Palagi siyang nasa tabi niya, at tinutukso pa niya na siya ang nobya na inagaw niya sa kanya. Iyon ay isang engranding kasal na walang gaanong pagpapala, ngunit nabigla ang buong federation. Si Yali ay hindi kabilang sa Shrek Academy, siya pa nga ang kahalili ng mahiwagang organisasyon na nilinang ng Federal Parliament.
Pero inagaw lang siya ni Yunming sa likod. Dahil dito, lumaban din siya sa mahiwagang organisasyon, at ang dalawang panig ay lumaban ng higit sa 100 beses. Tinalo ni Yunming ang lahat ng kapangyarihan ng mahiwagang organisasyong iyon sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Ito ay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mapagmataas at malakas na lakas upang mapanatili si Yali sa kanyang tabi. Para hindi siya masaktan, sinabi pa ni Yali sa kanya na hindi niya ito gusto, pero sinabi lang ni Yunming na ang panahon ay magbabago ng lahat. Sa huli, walang makakaagaw sa kanyang Yali mula sa kanya, at ang puso ni Yali ay ninakawan niya. Ito ay isang kasaysayan ng Soul Master Realm na gumulat sa mainland 100 taon na ang nakalilipas, at naging tanyag din si Qingtian Daoluo sa labanang iyon. Ipaalam sa lahat na mayroong napakalakas na pag-iral sa mundong ito. Upang matarget siya, nagpadala ng 3 pulang mecha ang mahiwagang organisasyon na kinokontrol ng konseho. Sa ilalim ng pagkubkob ng mga mecha sa antas ng Diyos, natalo niya silang lahat sa loob ng wala pang 10 minuto. At sinira ang langit sa isang putok. Ang malaking spatial fluctuation ay halos gutayin ang buong Mingdo, ang upuan ng parliament. Sa oras na iyon, nag-iwan lamang siya ng isang pangungusap, pinipigilan ng langit na masira ang langit, at pinipigilan ng lupa na masira ang lupa. Hinaharang ng mga tao ang pagpatay, hinaharangan ng mga Diyos ang pagpatay sa mga Diyos. Ito ay isang dominanteng pangungusap na ginawa Shrek City bilang matatag bilang isang bundok. Kinilala rin siya ng Federation pagkatapos ng masusing pagsasaliksik, na sa ngayon sa mundong ito, walang pag-iral na maaaring banta ng Soul Guidance Technology. Pagkatapos ng araw na iyon, siya ay tunay na naging Optimus Prime Jade Pillar at High Zijin Liang ng Shrek Academy, at sa sarili niyang kapangyarihan, ginawa niyang buhay ang Shrek City at Shrek Academy na lubos na inaabangan ngunit kahit na ang Federation ay kailangang umiwas sa kanila. Ito ang pag-ibig sa pagitan ni Qingtian Daoluo at Holy Spirit Daoluo, ang pag-ibig ay masigla. Ngunit ito ay kalmado muli pagkalipas ng 100 taon. Magkasama ng masigla at mainit sa daan. Sa makatuwid, kung ito ay Silver Moon Daoluo o Sky Phoenix Daoluo. Gaano man nila kamahal ang lalaking ito, hindi nila ito maaga kay Yali. Sinabi pa ni Yali kay Yunming maraming taon na ang nakalilipas na umaasa siya na magkakaroon siya ng isa pang asawa o kahit ilang higit pa. Paanong hindi niya mamanahin ang kanyang top-notch genes? Ngunit tumanggi si Yunming. Sinabi lang niya sa kanya na napakaliit ng puso niya at nagkunwari lang siyang susunod. At walang pagnanais para sa pag-ibig, hindi yun ang kanyang hangarin. Tapos wala na. Kaya lang, laging nalulungkot si Yali sa tuwing nababanggit ang bagay na ito. Nalulungkot ako na hindi pa ako nakapagsilang ng lalaking mahal na mahal ako at mahal na mahal ko. Ubo-ubo. Ngayong araw na ito, boss, huwag mong abusuhin ang aso, okay? Hindi mo ba alam na single tayo? Umubo si Zuoshi. Sumulyap si Yunming sa kanila, tumawa si Zuoshi, at seryosong tumangaw si Feng Wuyu, na nasa tabi niya, oo, boss, hindi ka magaling sa ganito. Alam mo, lahat tayo ay manliligaw ni Yali sa simula. Bahagyang ngumiti si Yunming, ang mga nagdaang araw ay masyadong maluwag, ang buhay ay palaging nangangailangan ng kagalakan. Bakit, maghanap tayo ng oras? Nung wala akong sinabi ngayon lang. Halos magkasabay na sabi ni Zuoshi at Feng Wuyu. Anong biro, hayaan mo siya, ang susunod na hakbang ay tiyak na gawin silang dalawa para subukan ang baril, huwag magbiro, labanan siya. Hindi yun ang karaniwang paraan ng paghahanap ng pang-aabuso. Ang titulong Daoluo ay hindi napigil ang matawa, at si Kailao ay pumulupot sa kanyang mga labi. Kayong dalawa ay may tacit na pagkakaintindihan. Iyon ang pinakahuling dahilan para hindi maghanap ng partner. Ang bangka ay sumagwan hanggang sa gilid ng Haishan Lake, at huminto sa pinakamagandang posisyon, at kitang-kita ang gitna ng lawa. Malinaw ang tubig ng Poseidon Lake. Kapag ang isang piraso ng liwanag ay namumulaklak tulad ng isang bulaklak, ang lawa ay malabong bughaw, tulad ng isang malaking sepiro, at ang halo ay kumikinang, nakakagulat at lubhang nakasisilaw. Nakakalat ang mga ilaw sa paligid. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang mga ilaw na ito ay nasa ilalim ng tubig, at ang kanilang liwanag ay pantay na nakakalat sa ibabaw ng lawa sa pamamagitan ng pagsasala ng mga alon ng tubig, na parang ang lawa mismo ay nagniningning. Sa init at pagmamahalan, may higit na hininga ng buhay. Kaagad pagkatapos, 2 sinag ng liwanag ang tumunog sa di kalayuan, at 2 tao ang nakatayo sa gitna ng 2 gintong sinag ng liwanag. Nakangiti silang lahat, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay mukhang mga 30 taong gulang, payat at gwapo. Ito ay mas maliit kaysa sa Wu Zhangkong, ngunit hindi ito masyadong naiiba. Nakasuot ng school uniform ng Shrek Academy, na may malabong ngiti sa labi. Mga 1.7 meters ang taas ng babaeng katabi niya. Mukha siyang 27 o 8 taong gulang. Siya ay katamtaman sa hitsura, ngunit napaka-friendly. Kapag ngumingiti siya, madaling maramdaman ng mga tao ang kanyang ipinarating. Bonafide. Poseidon Lake Shanghai Shenyuan, welcome everyone sa blind date meeting ngayong taon. Magpakilala muna tayo. Ako ang alagad na si Lan Muzi ng Inner Courtyard. Ito si Tang Yinmeng mula sa Inner Courtyard.
Ngayong araw, Poseidon Lake Shanghai Shenyuan, kami ang mag-host. Bahagyang ngumiti si Tang Yinmeng at sinabing, isang karangalan na maging host ngayon. Dapat kasi tayong dalawa ang pinakamatandang estudyante sa loob ng bakuran. Gusto ko talagang maging assistant teacher, pero hindi ko kayang maging bata. Student status, kaya nandito pa rin tayo. Nagsalita siya ng napaka-humor, na may banayad na boses, at ang mga disipulo sa labas ng patio sa dalampasigan ay biglang tumawa pagkatapos marinig ito. Kung tutusin, hindi naman masyadong kilala ang dalawang ito. Nakapagtapos na kasi ang mga estudyante ng outer college na kasing edad nila. Ang kanilang aktwal na edad ay hindi bababa sa 5 taon na mas matanda kaysa sa kanilang hitsura. Nakatayo sa isang sulok ng baybayin, tumingin si Wu Changkong sa kanila at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa loob. Si Senior Brother Lan at Senior Sister Tang, napakaganda nila. Kung sila ang pinakamatanda, sila ay dapat na mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang babae sa panloob na patio. Hindi kilala ng mga estudyante sa Outer Academy ang dalawang ito, kaya paanong hindi niya malalaman? Sina Lan Muzi at Tang Yinmeng ay parehong napakahusay na pag-iral sa kanilang henerasyon. Sumama siya sa inner court sa parehong termino. Nang maglaon, iniwan niya si Shrek dahil sa kanyang pag-ibig, ngunit nanatili sila dito. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang dalawang ito ay 3-character battle armor masters na. Oo, bilang mga estudyante, 3 na silang character battle armor masters. Ang sitwasyong ito ay magaganap lamang sa Shrek Academy. Ang mga mag-aaral ng 3-character battle armor master, hindi may larawan ng isip ito. At ang kanilang komprehensibong lakas ay nalampasan na ang karaniwang title Daoluo. Kung nanatili ako sa kolehiyo sa lahat ng oras, maaaring maabot ko ang kanilang antas. Matapos maabot ang 3-character fighting armor master, dapat magtrabaho ng husto upang linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa at tunay na sumulong sa may pamagat na antas ng Daoluo. Si Brother Lan ay tinanghal na unang tao sa session na iyon, dapat ay naayos na niya ang 8 singsing. Siya ang kasalukuyang pinakabatang 8-ringed country-level powerhouse sa akademya. Dapat ba siyang 33 taong gulang sa taong ito? Hindi dapat mas masahol pa sa kanya si Senior Sister Tang Yinmeng. Ngumiti si Lan Muzi at sinabing, oo. Hanggat hindi ako makakapagtapos, hinding-hindi ko pipiliin na madaling makapagtapos. Hindi lang dahil bata pa ako, kundi dahil hindi ko makakalimutan ang nakaraan noong bata pa ako, at ang si Godfate blind date na sinalihan ko. Conference. Yinmeng, naaalala mo ba ang session natin? Bahagyang namula ang mukha ni Tang Yinmeng, at binigyan siya ng puting tingin, huwag mong sabihin, nahihiya ako. Ngumiti si Lan Muzi at sinabing, ano ang ikinahihiya mo? Hindi ko sasabihin sa mga nakababatang kapatid kung paano mo ginawa ang inisyatiba upang ipakita ang iyong pagmamahal sa akin sa blind date meeting. Hoy, ikaw! Ipinatong ni Tang Yinmeng ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ang kanyang mukha ay nahihiya at galit. May tawanan na sa dalampasigan. Dapat kong sabihin na ang pares na ito ng mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid na babae ay lubos na magdudulot ng isang kapaligiran. Napangiti si Lan Muzi sa kanyang mukha at magiliw na tiningnan si Tang Yinmeng, noong una, bagamat nagkusa ka na magpakita ng pagmamahal sa akin, dapat kong sabihin ngayon na lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo noong ako ay ignorante pa sa pag-ibig. Sa oras na iyon, itinuro ko ang isang maliwanag na daan para sa akin. Salamat sa iyong pag-aalaga at tulong sa lahat ng nagawa mo sa akin sa loob ng maraming taon. Salamat sa lahat ng nagawa mo sa akin. Ang buhay na ito ay ang makasama ka ng walang pag-aalinlangan, ito ang aking swerte, sa loob ng 10 buhay ay pinaghirapan ko ito. Ang orihinal na galit ni Tang Yinmeng ay agad na nawala, ibinaba niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay namula at bahagyang tumanggo. Nagkaroon ng kaguluhan sa dalampasigan. Kahit sa bangka sa itaas, hindi napigilan ni Zuoshi ang galit na sinabi, ang munting bastard na ito, tahasang inabuso ang isang aso. Nakakahiya. Kaninong alagad ito? Isang matandang babae na nakaupo sa kabilang side ng Yunming ay dahan-daang nagtaas ng ulo at sumulyap kay Zuoshi, nako, anong problema? May opinyon ka ba? Nang makita siya, tumigas ang ngiti ni Zuoshi, at sinabi niya ng may seryosong mukha, hindi, iniisip ko lang na napakahusay ng mga disipulong nilinang mo. Kung gayon tumahimik ang iyong bibig, huwag makaapekto sa aking pag-alala sa kabataan. Malumanay na sabi ng matandang babae. Hindi napigilan ni Qingtian Daoluo Yunming na ngumiti at umiling, Sister Yu, ang init ng ulo mo. Ang matandang babae ay mukhang ordinaryo, at ang kanyang simpleng jingchay na tela ay hindi naiiba sa mga ordinaryong matandang babae sa mga lugar na naghihirap. Ngunit hindi marami ang nabubuhay pa na talagang nakakaalam ng pagkakaroon ng isang ito. Siya rin ang pinakamatandang tao sa buong Shrek Academy. Noon pa lang nabubuhay ang nakaraang henerasyon ng Sea God Pavilion Master, siya na ang Deputy Pavilion Master ng Sea God Pavilion. Mahigit 200 taong gulang. Sa mga tuntunin ng seniority, siya pa nga ang nakatatanda sa Sky Daoluo, at siya rin ang pinakamataas na ranggo sa inner courtyard ng Shrek Academy. Siya ay karaniwang nakatira sa pag-iisa sa Poseidon Island, ngunit nananatili sa malalim sa Poseidon Pavilion.
Dati, hindi napansin ni Zuo Shi na nandoon talaga ang taong ito. Nang marinig ang boses ng kanyang matanda, itong mainitan ng ulo na pulang Dragon Daoluo ay hindi rin naglakas loob na magsalita. Ang matandang babae na ito ay dating may titulong nakakasira ng lupa at makapangyarihan. Tinatawag, ang araw at ang buwan ay sumisikat, ang liwanag at madilim na emperador ng dragon. Ang pamagat ay, liwanag at madilim. Kung ilalagay ito 150 taon na ang nakalilipas, ang pagbanggit sa pangalan ni Light at Dark Daoluo Longyear ay tiyak na isang pag-iral na nagpang-inig sa mga Spirit Master sa parehong edad. Ang pinakamaluwalhating karanasan ng kanyang matandang lalaki ay nasa isang salungatan sa Spirit Pagoda, pinatay niya ng mag-isa ang punong tanggapan ng Spirit Pagoda at pinausukan ang malaking bibig ng Master ng Spirit Pagoda. Bagamat sekreto ito para sa Shrek Academy at Spirit Transferring Pagoda, napakalinaw pa rin ng mga top-level powerhouse sa Spirit Master World. Ang insidenteng iyon ay halos humantong sa isang ganap na labanan sa pagitan ng Shrek Academy at Spirit Transmission Tower. Nang maglaon, ang si God Pavilion Master ng henerasyong iyon ang nag-adjust, at sa wakas ay nakipagkasundo sa Spirit Chuan Pagoda, at humarap si Guangdan Daoluo Longyear para humingi ng tawad, at wala iyon. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang taong ito at kung anong lakas ang taglay niya. Ito lang ang master na hindi makadalo sa Sigod Pavilion meeting. Sa Shrek Academy, ito ay ganap na arbitrary. Ang dahilan kung bakit tinawag ni Yunming ang kanyang kapatid ay dahil hiniling niya ito, at ayaw niyang ipakita ang kanyang katandaan. Ito ay katulad ng mga naunang salita ni Tang Yinmeng. At sina Lan Muzi at Tang Yinmeng ay mga disipulo ng kanyang matanda. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Long Yeo, nakatingin kay Lan Muzi at Tang Yinmeng sa gitna ng Haishan Lake, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, pagtingin sa mga batang ito, hindi ko maiwasang maisip noong bata pa ako. Sayang at napakalayo ng patay na multo. Maaga. Kung hindi, mapapanood natin ang blind date ng mga bata. Noon, magkasama kaming naglalakad sa blind date. Ang kanyang asawa, na siyang Pavilion Master ng Poseidon Pavilion ng nakaraang henerasyon, ay namatay 40 taon na ang nakalilipas. Bumulong si Yunming, Sister Yu, namimiss nating lahat si Mr. Bei, ngunit kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Humalaklak si Longyear, nabuhay ako ng napakaraming taon, at naging 2 buhay ng ordinaryong tao, ano pa ba ang hindi magiging sapat? Ngunit, habang tumatagal ako, mas lalong mag-aatubili ang Diyos na tanggapin ako. Huwag kang mag-alala, ako kahit 20 taon pa ang mabubuhay. Kailangan kong makita pa ang mga batang ito. Ito ang pinakamalaking kasiyahan ko. Ngumiti si Yunming at tumango, oo. Sa pagtingin sa mga batang ito na magkasama, magiging maganda ang kalooban ko. Sayang at nabigo akong magpakita ng pagmamahal kay Yali sa Sigod Lake. Ngumiti si Longyear, hindi pa huli ang lahat. Napangiti din si Yunming, hindi na pwede. Tumatanda na ako. Sa harap ng mga bata, wala akong kakapal na balat. Tingnan natin sila. Dapat sabihin na ang magiliw na pagpapakita ng pagmamahal ni Lan Muzi kay Tang Yinmeng ay nagpasiklab sa damdamin ng lahat ng mga disipulo sa panlabas na patio. Bakit nakakahiya ang nag-iisang asong umiibig? Humawak si Tang Yinmeng sa mga bisig ni Lan Muzi na may hitsura ng kaligayahan. Well, mag-host muna tayo ng show, at gagantimpalaan kita pag-uwi ko sa gabi. Mahinang sinabi ni Tang Yinmeng kay Lan Muzi habang umaagos ang alon sa kanyang mga mata. Lahat sila ay may soul-guided amplifier sa kanilang mga katawan, gaano man sila kalambot, maririnig ito ng buong audience. Sa ilang sandali, ang mga sipol ay naririnig sa lahat ng dako, at ang temperatura ng Poseidon Lake ay tila medyo tumaas dahil sa kanilang pagmamahalan. Umubo si Lan Muzi, okay, tapos na ang dog abuse time. Gusto kong mahanap ang iba mo sa pamamagitan ng Sigod Fate Blind Date Meeting, pagkatapos, mga kapatid, magtrabaho ng husto. Susunod, mangyaring sumama sa amin sa Sigod Fate Blind Date Meeting ngayon. Ang lahat ng mga disipulo ng Inner Courtyard ay lilito. Naniniwala ako na palaging may ilang mag-aaral na hindi alam ang mga patakaran ng ating blind date meeting. Mangyaring tingnan. Habang nagsasalita, tinuro niya ang sarili niya. Sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, isang piraso ng berdeng halo ang lumiwanag sa magkabilang gilid, na mga malalaking dahon ng lotus na iluminado ng mga ilaw sa ilalim ng dagat. Liwanag. Ang malinaw na berdeng ilaw ay puno ng hininga ng buhay, at ito rin ay partikular na kapansin-pansin sa Poseidon Lake. Ang Sigod Blind Date Meeting ay hindi lamang isang araw para humanap ng kapareha, kundi isang pagkakataon din para ipakita ang iyong lakas. Kaya naman, sa Blind Date Meeting, ang mga estudyanteng lalaki at babae ay dapat tumayo sa harap ko sa mga dahon ng lotus na 100 metro ang layo sa magkabilang gilid. Nahulog ako sa tubig sa prosesong ito, pagkatapos, pasensya na, hindi ako makakapagpatuloy sa pagsali, at kung sino ang pinakamahusay na makakasali sa Blind Date Link, at kung sino ang pinakamahusay na makasali sa Blind Date Link. Kaya, magsimula tayo sa ibaba, mangyaring simulan upang sakupin ang iyong lugar, ang mga lalaki at babae ng parehong kasarian. Simulan. Sinabayan ng malakas na sigaw ni Tang Yinmeng, na nagpapahayag ng opisyal na pagsisimula ng Haishan Lake Shanghai Shenyuan Blind Date Meeting.
Sa magkabilang panig ng Sigod Lake, isang grupo ng mga figure ang sabay-sabay na tumaas. Ang ilan sa kanila ay tumakbo sa ibabaw ng lawa, ang ilan ay tumaas sa hangin, lumilipad sa himpapawid, sa iba't ibang paraan, ngunit lahat sila ay nakasalalay sa kanilang mga pamamaraan. Iba rin ang pananamit ng mga estudyanteng umangat sa magkabilang gilid. Ang mga estudyante sa kaliwa ay nakasuot ng malalaking berdeng balabal na may mga talukbong na nakatikip sa kanilang mga ulo at berdeng maskara sa kanilang mga mukha. Ang malalaking balabal ay ganap na nakatikip sa katawan. Ang mga estudyante sa kabilang panig ay nakasuot ng mga sombrero sa kanilang mga ulo, lahat ay nakasuot ng puting mahabang palda na kamakaway, ang mga sombrero ay nakalawit na may 3 talampakang berdeng sinulid, at ang kanilang mga mukha ay ganap na hindi nakikita. Walang alinlangan na ang mga nakasuot ng berdeng balabal ay dapat na natural na mga estudyanteng lalaki, at ang mga nakasombrero sa kabilang panig ay ang mga babaeng estudyante. Matapos lumipad ang dalawang panig sa ibabaw ng lawa ng Sigod, isa-isang parang bulalakaw na sumusugod sa buwan, tumalon din si Faye patungo sa dahon ng lotus. Kung bibigyan mo ng maingat na pansin, makikita mo na magkaiba ang kani-kanilang kakayahan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangian sa paggalaw, bilis, kakayahan, kulay, at paggamit. Ang bawat isa ay isang mag-aaral sa panloob na patio, at kilala nila ang isa't isa ng higit pa o mas kaunti. Kaya naman, kung pagmamasdan mong mabuti, natural na makakakita ka ng clue. Sa gilid ng lalaking estudyante, napakabilis ng isang napakatangkad na estudyante. Saan man siya dumaan, may nakausli na bato mula sa ilalim ng tubig. Gamit ang matalim na tuktok sa ilalim ng kanyang mga paa, lumipad na siya sa harapan na parang bulalakaw na sumusugod sa buwan. Bumagsak patungo sa dahon ng lotus sa gitna ng unang hilera. May 3 hanay ng dahon ng lotus sa gilid ng lalaki, at 2 hanay sa gilid ng babae. Malinaw na mas maraming lobo at mas kaunting karne. Nang malapit ng mahulog ang bata doon, isang figure ang kumikislap, at hindi inaasahang nalampasan siya mula sa gilid, ang kanyang figure ay lumabo, at sa susunod na sandali ay tumpak itong damapo sa dahon ng lotus. At sa kabilang dahon ng lotus sa tabi niya, may kumislap na liwanag, at may isa pang tao dito. Ang malakas na lalaking estudyante ay sumangot ng malamig, inikot ang kanyang mga kamay, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang lumitaw mula sa manipis na hangin. May mga panuntunan para sa paglabas sa entablado upang makakuha ng posisyon. Hindi mo maaaring makuha ang iyong posisyon sa pamamagitan ng pisikal na pakikipag-ugnayan, at hindi mo magagamit ang mga kakayahan ng espiritu, ngunit ang purong espiritong kapangyarihan ay maaaring gamitin. Nagmamalaki ang lalaking estudyante na nakatayo sa gitna ng unang hanay, ngunit naramdaman na lamang niya ang isang malakas na puwersa na paparating, at siya ay itinapon, at ang matangkad na lalaki ay kinuha ang kanyang orihinal na posisyon. Sa ganitong paraan, ang bawat posisyon ay may master sa mabangis na kompetisyon, at sa ilang sandali, ang mga kuneho sa lawa ay tumalon at tumalon ng labis na kamangha-mangha. Ang malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay nagdulot din ng alon sa lawa. Sa relatibong pagsasalita, ang kompetisyon sa pagitan ng mga babaeng estudyante ay halatang hindi ganoon kahigpit. Nagbigay pa nga ng kaunting pagpapakumbaba ang bawat isa, sunod-sunod na nahulog sa dahon ng lotus, nakatayo. Lahat sila ay mga alagad sa looban, at silang lahat ay napakakapangyarihan. Sa oras na ito, pagkatapos ng lahat ng mga mag-aaral ay tumira, maaari ba nilang malaman ang kabuuang bilang ng mga taong kalahok sa Sigod Fate Blind Date Conference? Tulad ng mga nakaraang Sigod Blind Date Conference, ang bilang ng mga babae ay halatang mas mababa kaysa sa bilang ng mga lalaking estudyante. Hindi naman, sino ang gumagawa ng mga lalaki na mas mahusay sa espiritu master talento kaysa sa mga kababaihan sa kabuuan? Sa Shrek Academy, natural na ganoon din. May kabuuang 51 lalaking estudyante, at ito ang bilang ng mga taong nasa tamang edad sa loob ng looban at hindi pa kasal. Mayroon kasing 31 babaeng estudyante. Ilang sandali, sa Sigod Lake, ang mga dahon ng lotus sa ilalim ng kanilang mga paa ay naiilawan ng mga ilaw, na sumasalamin sa kanilang mga katawan. Napapaligiran siya ng kumikinang na tubig ng Sigod Lake, at sa ilalim ng kanyang mga paa ay mga sinag ng liwanag. Sa kanilang hitsura, isang malaking bahagi ng liwanag ang nagniningning sa ilalim ng tubig sa kanilang paligid. Sa sandaling ito, sa itaas ng ibabaw ng Poseidon Lake, ang kanilang pinakanagniningning na yugto. Ngayon, sa kanila, marami ang makakatagpo ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga puso dito. Siguro ito ay isang kasama na magsasama habang buhay. Bahagyang ngumiti si Lan Muzi at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, okay, narito na ang lahat. Kung makikilala ka sa ganitong paraan, ibig sabihin ay tunay na pag-ibig. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi posible ang posibilidad na ito. Mahusay, at least hindi ako lumabas noon. Sa katunayan, mahirap makilala kung sino ang kabaligtaran ng tao sa parehong damit at karamihan sa katawan ay natatakpan. Maaari mo lamang obserbahan mula sa oras na sumakay ka sa dahon ng lotus noon, ngunit sa oras na iyon ang lahat ay nagmamadali para sa isang posisyon, at kakaunti ang mga tao na may intensyon na obserbahan ang kabaligtaran. Bagamat ang mga babaeng estudyante ay pawang mahahabang palda, karamihan sa mga babae ay payat at payat.
Maliban sa taas, halos mahirap makilala ang mga ito, hindi banggitin ang takip ng malaking sombrero, at walang makita sa lahat. Bahagyang ngumiti si Lan Muzi, ayon sa tradisyon ng Sea God, ang unang link ay tinatawag na Xiongxiangxie. Ang ganda ng pangalan, pero hindi naman maliit ang hirap. 31 babaeng estudyante ang pumila ng 100 metro ang layo mula sa iyo. Bawat isa sa kanila ay magsusuot ng sombrero na may belo na nakasabit sa ibabaw ng sombrero, para hindi mo makita ang iyong mukha. Sa madaling salita, ang atake ng isang lalaki na ito ay para sa iyo. Sariling paraan para sa lakayin ng mga estudyanteng babae. Ang unang pag-ikot ng aktibidad na ito mismo ay ang pagkakataon din para sa kani-kanilang lakas na magpakitang gilas. Walang alinlangan, kung sino ang makakataas ng pinakamaraming sombrero, ay natural na nagpapakita na ang kanyang lakas ay mas malakas. Ang mga babaeng estudyante ay hindi maaaring tumulong sa isa't isa sa link na ito, at hindi maaaring atakihin ang mga lalaki na mag-aaral, maaari lamang ipagtanggol, subukang huwag hayaang mahulog ang sombrero sa kanilang ulo hanggat maaari. Kapag ang mga babaeng mag-aaral ay nahuhulog din sa pag-atake, sa pangkalahatan, sila rin ang unang magsasalita sa round na ito ng pag-atake. Sa itaas, ang mga lalaking mag-aaral ay magkakaroon ng sukat kapag umaatake, ang mga babae ay nahulog sa tubig. Ang mga estudyante mula sa panlabas na patio sa baybayin ay nagpipigil ng hininga sa oras na ito, at sa wakas ay nagsimula ang blind date meeting. Ito ay hindi lamang isang bagay ng congeniality, ngunit din ng sapat na lakas. Sa huli, ang unang pagsasama-sama ay nagpatunay ng kanilang lakas. Ang unang hadlang ay hindi ganoon ka-simple. Ang mga babae ay maaaring maging defensive. Siyempre, ang ilang mas mapagbigay na boses ng babae ay natural na ibibigay ang kanilang mga sombrero kung payag sila, at kung sila ang mga nag-aatubili o walang intensyon na maghanap ng kapareha, magsisikap silang protektahan ang kanilang mga sombrero. Kabilang dito ang pakikipaglaban sa talino at katapangan, kompetisyon ng lakas, at pag-iisip sa isa't isa. Ang pakikiramay at pakikiramay ng bawat sigod blind date meeting ay iba, na lubhang kawili-wili. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Lan Muzi, ang mga dahon ng lotus sa ilalim ng mga paa ng mga babaeng estudyante ay lumutang sa kanilang mga sarili, pinapalitan ang mga boses ng babae na orihinal na nakatayo sa dalawang hanay sa isang hilera, na nakahanay. Tumingin si Lan Muzi sa mga lalaki sa harap na hanay at ngumiti. Okay, ngayon na ang oras para ipakita ninyo ang inyong masculine charm. Sasabihin ko sa inyo na mag-shoot ayon sa numero. Bago kayo mag-shoot, maaari ninyong piliin na I uncover or not uncover your masks. Then you can shoot to the girls. On the other hand, ang kailangan ninyong bigyang pansin ay ang mga babae ay hindi magbubukas ng kanilang sombrero ng mag-isa, kaya kung hindi ninyo mabubuksan ang kanilang mga sombrero ng mag-isa, kung hindi ninyo mabubuksan ang kanilang mga sombrero sa nakaraan. Mga sombrero, natatakot ako na mahirap husgahan sila. Ang mga patakaran ng blind date conference ay hindi komplikado. Karamihan sa mga estudyante ay malinaw na nagtanong bago sumali sa blind date, at natural na mayroon silang sariling paghahanda. Nanawagan si Lan Muzi, boy no. Isa, maaari mong piliing ihayag ang iyong mukha o hindi. Ang numero 1 batang lalaki ay hindi ang unang batang lalaki na nakatayo sa unang hanay, ngunit naayos na noon, at ang estudyanteng ito ay nakatayo sa pangalawang hanay. Malinaw na alam ng batang lalaki ang mga nauugnay na patakaran sa loob ng mahabang panahon, at sinabi ng walang pag-aalinlangan, pinipili kong ilantad. Gaya ng sinabi niya, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang maskara sa kanyang mukha. Sa katunayan, sa unang link na ito, karamihan sa mga nakaraang blind date conference ay pipiliin na ipakita ang kanilang mga mukha. Simple lang ang dahilan. Dapat munang hayaan ng mga lalaki na makita ng mga babae ang kanilang mga sarili upang gawing mas madali para sa iba na pumili. Maliban kung wala silang intensyon na halikan ang isa't isa, karaniwang ipinapakita ng mga lalaki ang kanilang sarili sa nakaraang link. Ito ay isang matangkad na binata na may ordinaryong hitsura, ngunit matangkad at tuwid, na may kumikislap na mga mata. Gumawa ng pakiusap si Lan Muzi, maaari ka nang magsimula. Bahagyang ngumiti ang binata at sinabi sa mga batang babae sa kabilang panig, mahal na mga dilag, nasaktan kayo. Gaya ng sinabi niya, bahagya niyang tinapik ang kanyang daliri sa dahon ng lotus, at lumilipad na ang mga tao. Ang kanyang mga kamay ay umikot sa kanyang harapan, at pagkatapos ay humampos palabas, 5 magkasunod na singsing ng halo ang bumangon sa kanyang katawan, 2 dilaw at 3 lila, na nagpapakita ng kanyang Soul King level cultivation. Sa katunayan, ang 5th ring cultivation ay halos ang pangunahing antas ng mga mag-aaral sa loob ng courtyard. Sa paghusga mula sa kanyang singsing na espiritu, tiyak na hindi siya partikular na namumukod tangi sa panloob na patio, kung hindi siya direktang malalagay sa ikalawang hanay. Isang cyan na hangin ang sumambulat sa kanyang harapan, mabilis na naging cyan light, at humihip pababa patungo sa Sea God Lake. Ang asol na liwanag ay kumislap, at ang ibabaw ng lawa ay agad na pinawi ng isang napakalaking alon, na dumiretso sa dalaga. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-flush ng sombrero, kapag nataman ka ng lawa, mababasa ka sa isang iglap. Ang numero 1 batang ito ay talagang naglakas loob na gawin ito.
Sa mga babae sa tapat, malamig na bumantong hininga ang isang batang babae na nakatayo sa gitna, lumutang ang kanyang figure, hindi siya tumalon, ngunit tumaas baba lang. Pagkatapos ay hinampos niya ang kanyang kanang kamay sa walang laman, at isang buong pitong singsing na espiritu ang bumangon kaagad mula sa kanyang mga paa, 2 dilaw, 3 lila at 2 itim. Ang langit ay tumigas bago siya inabot ng mga alon, at pagkatapos ay lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Nakita ko ang pangatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan na lumiwanag, at ang hintuturo ng kanyang kanang kamay ay medyo. Biglang, ang tubig sa lawa na tumatawid sa hangin ay mabilis na namuo. Naging tigre, tumalikod, at sumugod sa estudyanteng numero 1. Nagulat ang estudyante no. Kakalapag lang niya. Nang makitang ang nakatatandang kapatid na babae sa kabilang panig ay mayroong ikapitong ring cultivation base, alam niyang sira na ito. Karaniwan siyang may ugali. Ito rin ang unang pagkakataon na sumali siya sa Sigad Blind Date Conference. Ang mga alon na pinasabog na lang niya ay para rin maging maganda ang simula, ngunit hindi niya inaasahan na lalabag siya sa bawal ng mga babae. Nang makitang dumating ang tigre sa kanyang harapan, kinailangan niyang kagatin ang bala at hawakan ito ng kanyang mga kamay. Hindi siya nang ahas na maging pabaya, at direktang sinindihan ang kanyang ikalimang spirit ring. Bigla, ang Asher na liwanag ay naging isang asul na higanteng espada sa itaas ng kanyang ulo. Dumiretso sa tigre at pinutol ito. Nang makita na ang tigre ay malapit ng mahati sa dalawa, bigla itong humiwalay sa hangin, at pagkatapos ay naging isang torrent, ganap na iniiwasan ang malakas na lakas ng paglaslas ng Wind God Sword, at direktang tumama sa numero 1 batang lalaki. Ang boy no. Isang ay walang oras na ilabas ang kanyang sandata sa labanan, kaya siya ay direktang itinulak sa lawa ng agos, at maging ang dahon ng lotus sa ilalim niya ay natamba. Walang duda na ang taong ito ay nawalan ng kwalifikasyon para ipagpatuloy ang blind date. Ilang sandali pa ay natahimik ang lalaking estudyante dito, masyadong bayolente ang babaeng ito. Ang mga Adam's apple ng maraming tao ay gumagalaw, tila lumulunok ng laway. Mukhang hindi naman kasing ganda ng inaakala nila ang blind date meeting na ito. Hindi napigilan ni Lan Muzi na ipikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay umubo, boy no. Isa, baguhin natin ang iyong kalungkutan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Babasahin mo ba ang lahat ng mga babae? At ilantad mo pa rin ang iyong mukha. Natatakot akong maging pampublikong kaaway ako ng mga babae sa kolehiyo. Kaya, gusto kong ipaalala sa inyo na huwag kayong mag-isip ng malinaw, huwag kayong tumulong, mga babae. Para sa sarili mo, at ilibing mo ang iyong sarili. Pumasok ka. At the same time, I would like to remind you na in terms of average strength, hindi ka talaga kalaban ng babae. Boy number 2, inilalantad mo ba ang iyong mukha? Ibunyag. Walang pag-aalinlangan ding hinubad ng pangalawang batang lalaki ang kanyang maskara, at sabay na hinubad ang kanyang balabal, tumambad ang puting damit na parang nyebe, na may kumakalat na blonde na buhok at isang makisig na mukha, na may bakas ng kanyang mukha. Sa isang mahinang ngiti, hinaplos niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay, at nagbigay ng bahagyang pagsaludo sa boses ng babae sa tapat. Tumayo siya sa kaliwang bahagi ng unang hilera, para mas malinaw na makita ang boses ng babae sa tapat. Hello, senior sisters and sisters. Ang pangalan ko ay Lezengayo. Kakapasok ko lang sa inner courtyard. Please let me lift the veil for you. Tama, ang pangalawang lalaki ay si Lezengayo. Walang alinlangan na ang kanyang gwapong hitsura, maayos na pananamit, at magalang na ugali ay nag-iwan ng magandang impresyon sa mga babae. Higit pa, ang pangalang Lezengayo, halos alam ng karamihan sa mga estudyante sa loob ng courtyard, isa siya sa 7 Shrek monsters ngayon. Bagamat kalmado pa rin ang mga babae sa tapat, medyo gumon din ang loob ng mga lalaki. May isang batang lalaki na may magandang imahe at ugali sa oras na ito, na walang alinlangan na may pagkakataon na baligtarin ang pangkalahatang impresyon ng mga babae sa mga lalaki. Bahagyang ngumiti si Tang Yinmeng, napakagwapong junior. Halika, ikaw ang bahala. Salamat sa iyong suporta. Bahagyang ngumiti si Lezengayo, at isang bilog ng mga spirit ring ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. 4 na lilang at isang itim, 5 singsing na espiritu ang lumitaw, at ang kulay ng mga singsing na espiritu ay higit na nalampasan ng dating numero 1 batang lalaki. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at isang maliit na gintong liwanag ang lumutang mula sa kanyang palad, at mabilis na sumanib sa kanyang palad. Pagkatapos ay unti-unting namuo ang gintong liwanag. Iyon ay, ang isang gintong maliit na anghel ay tamad na iniunat ang kanyang mga pakpak sa likod at tumayo sa ibabaw ng palad ni Lezengayo. Siya ay kalahating talampakan lamang ang taas, may puting pakpak sa kanyang likod, at isang gintong halo sa kanyang ulo. May pink makeup siya. Yuzua, hindi maipaliwanag ang cute. Ang maliit na mukha ni Bainenen ay matambok, nakapout, at tila bamulong siya ng ilang salita kay Lezengayo na may kaunting kawalang kasiyahan. Baby, tulungan mo ang mga kapatid na babae na tanggalin ang mga sombrero sa kanilang mga ulo. Bahagyang inalalayan ni Lezengayo ang kanyang kamay, at kasabay nito ay lumitaw ang isang maliit na gintong liwanag sa kanyang kanang kamay, at ito ay ipinasok sa bibig ng maliit na anghel. Binasag ito ng maliit na anghel. At pagkatapos ay lumipad na medyo atubili. Ito ay, anghel.
Kaluluwa. Kaluluwang anghel. Hindi ito ang espiritong taglay ng spirit spreading pagoda, o maging ang espiritu na hindi makukuha saan man sa mainland. Ito ay isang uri ng minanang espiritu na katulad ng espiritual na pinagmulan, ngunit ito ang pinakabihirang uri ng espiritu. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang inheritance spirit at isang ordinaryong espiritu ay hindi nito mabibigyan ng spirit ring ang isang spirit master, ngunit maaari nitong pahusayin ang espesyal na kakayahan ng isang spirit master sa isang tiyak na paraan, tulad ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang bloodline na sinasapian ng isang masamang spirit master. Walang duda na ang dinala sa kanya ni Lezengayo, ang inheritance spirit Little Angel, ay ang kontrol ng sagradong enerhiya. Masasabing pangalawang buhay na niya. Not to mention the other students present, even those of his teammates were the first time na nakita niya ang itsura ng kanyang inheritance spirit. Sobrang cute ba nito? Ilang sandali pa ay nagkaroon ng kaguluhan sa mga babae. May bumubulong paminsan-minsan. Ang gininto ang maliit na anghel ay tila hindi napakahusay sa kakayahang lumipad. Habang lumilipad, umiindayog pataas at pababa sa Poseidon Lake, hindi maiwasang mag-alala sa kanya kung mahuhulog siya sa lawa. Walang gulo ang mga boys, itong si Lezengayo ay talagang nasa limelight kapag kumikilos siya. Ang hindi magandang premonition ay lumitaw din sa kanilang mga puso. Sa wakas ay lumipad ang gininto ang maliit na anghel sa harap ng mga babae, at ang una niyang natagpuan ay ang babaeng estudyante sa loob ng looban ng antas ng Seven Ring Soul Saint na bumaril. Ang maliit na anghel ay ipinasok ang hintuturo ng kanyang kanang kamay sa kanyang maliit na bibig at binasag ito, at pagkatapos ay pinatag ang kanyang bibig. Ate, sabi ni Lezengayo, kung hindi mo maiangat ang belo ng iyong mga kapatid na babae, hindi mo na ako papayagang bumalik, mga taong inaantok na, maaari bang tulungan ng kapatid ko ang sanggol? Bumantong hininga ang dalaga, binubuli ka niya. Ate, tulungan mo siyang bugbugin, okay. Hindi ate, pareho kami ng destiny. Kung bugbugin siya ng kapatid ko, parang baby. Masasaktan ang baby. Ate, kung ayaw mo, kalimutan mo na lang. Gaya ng sinabi niya, tinapik niya ng husto. Hawak ang kanyang pares ng maliliit na pakpak, isang pares ng mabilog na maliliit na kamay ang iniunat ang kanilang mga hintuturo, ibinaba ang kanilang mga ulo, at tumango sa harapan nila. Sa ganoong paraan, ito ay mukhang kasing cute nito, at bilang ito ay nakakaawa. Baby, wag kang umiyak. Biglang lamambat ang boses ng dalaga, itinaas nito ang kamay at tinanggal ang sombrero sa ulo. Bilang host, hindi mapigilan ni Lan Muzi nang umiti kay Tang Yinmeng na nasa tabi niya, nakakamangha ang trick na ito. Si Zengayo ay isa nga sa bagong henerasyon ng Shrek 7 Monsters. Ang trick na ito ay perpekto para sa panghihikayat. Ito ay talagang makapangyarihan. Gayunpaman, maaaring mas malaki ang pressure sa ibang mga lalaki. Marahan nang umiti si Tang Yinmeng, hindi ko inasahan na tatanggalin ni Xiaoling ang belo sa ganitong paraan. Akala ko ay walang makakapagtaas ng kanyang sombrero. Dahil dito, itinaas niya ito. Nasa loob si Xiaoling. Ang pinakamatandang kapatid na babae ng babaeng disipulo sa ospital ay mas matanda. Bagamat ipinakita ni Lezengayo ang kanyang kakayahan sa pagkakataong ito, natatakot ako na si Xiaoling ay hindi magkakaroon ng magandang impresyon sa kanya. Ang pinakamalangis na pansit pero, tingnan mo, may maternal love talaga siya. Hindi ba? Tinitingnan ng batang babae ang mga mata ng maliit na anghel na sanggol, na mas malambot at mas matigas kaysa dati laban sa numero 1 lalaki. Nagtaas din siya ng kamay para hawakan ang pink niyang mukha. Si Ding Xiaoling, ang ganap na pinakamatandang kapatid na babae ng mga babaeng mag-aaral sa panloob na patio, ay pangalawa lamang kay Tang Yinmeng sa kanyang paglilinang. Mahirap matamaan ang 3-character battle armor master. Matamis nang umiti sa kanya ang munting anghel, at saka lumipad papunta sa babaeng katabi niya. Ginamit ni Xiao Tian ang parehong mga aksyon, maging ang sinabi niya. Nag-alinlangan ang batang babae, ngunit tinanggal ang sombrero sa kanyang ulo. Isang ordinaryo ngunit mabagsik na mukha ang bumungad. Nagkaroon ng commotion sa mga boys sa tapat. Ito ba ay walang kamatayang si Shumir? Ang babaeng may pinakakakaibang personalidad sa loob ng looban. Siya ay isang bihirang babae na dalubhasa sa mecha sa halip na battle armor. Nakagawa na raw siya ng sarili niyang exclusive black mecha. Bilang karagdagan sa pagsasanay, sinasaliksik niya ang lahat ng uri ng high-end at lubos na nakamamatay na gabay sa kaluluwa. Kilala bilang Diyosa ng pagpatay. Karamihan sa mga estudyante sa panlabas na patio ay hindi alam ito, ngunit ang mga mag-aaral sa loob ng patio ay hindi alam ito. Sinasabing sa loob ng 10 taon, maaari siyang maging pinakabatang mecha sa antas ng Diyos sa kasaysayan ng Shrek Academy. 30 taong gulang. Ding Xiaoling at Shumir, ito ang mga matatandang babaeng estudyante sa panloob na patio. Ilang taon na silang hindi naghanap ng makakasama kaya halatang wala silang interes sa aspetong ito. Pero hindi ko inaasahan, itinaas ng Little Angel Baby ang sombrero pagdating ko ngayon. Sa edad, mas matanda sila kay Lezengayo. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi ito maihahambing sa Lezengayo. Parehong magkapatid ang dalawang ito. Sa pagtingin sa kanila, ang mga lalaki sa tapat ay hindi napigilan na lihim na magulat. Naintindihan nila na tama ang sinabi ni Lan Muzi noon.
Sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, ang mga batang babae ay talagang mas malakas kaysa sa kanila. Itinaas din ni Shumir ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ng munting anghel na sanggol. Ang maliit na anghel ay tumanggaw sa kanya ng buong pagmamahal, at pagkatapos ay lumipad sa ikatlong tao. Nagsimulang kabahan ang mga lalaki. Maging ang dalawang magkapatid na sina Ding Xiaoling at Shumir ay halos hindi nakilala dahil sa maliit na anghel. Pagkatapos, maaari bang hawakan ito ng ibang mga babae? Gayunpaman, kung ang lahat ng mga batang babae ay itinaas ni Le Zhengguo, kung gayon sino ang maaaring makipagkompetensya sa kanya, ang limelight ay inalis niya lahat. Sumunod, ang munting anghel na sanggol ay walang kahit anong salita na masabi, ngunit lumipad sa harap ng mga batang babae, isang pares ng mabilog na maliliit na kamay ang nagklik sa harap niya gamit ang mga hintuturo, at mukhang nakakaawa. Naiintindihan ng lahat na sadyang ginawa niya ito, ngunit ginawa iyon ng mga babae. Ilang sandali pa, isa-isang binuksan ang mga sombrero. Hanggang sa itinaas ng ikawalong babae ang sombrero, inilantad ang isang magandang mukha na nakakairita at natutuwa. Siya ay balingkinitan at maganda, may ngiti at bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Tila bahagyang kumikislap ang mga bituin sa langit dahil sa maselang mukha nito. Nang makita siya ng maliit na anghel na sanggol, siya ay nagsaya, sumugod, niyakap ang kanyang leeg, at hinalikan ang kanyang bag sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumipad siya at sinabi sa mga batang babae sa panloob na patio, "Salamat, mga kapatid. Pagod na ang baby, babalik na ang baby." Matapos sabihin ito, lumingon siya, swish, at naging isang gintong liwanag, at lumipad pabalik sa Le Zhengguo sa isang iglap, at pagkatapos ay nawala sa kanyang katawan sa sandaling siya ay kumikislap. Parang ang hirap lumipad kanina. But knowing that she was fooled, walang magagalit sa kanya dahil sa mga babaeng nagtaas ng sombrero. Nang makita ang hitsura ng huling batang babae na nagtaas ng sombrero, ipinakita ni Le Zhengguo ang isang ngiti sa kanyang mukha at marahang tumanggaw sa kanya. Inilabas ng dalaga ang dila sa kanya. Nang lumaki si Xu Xiaoyan, bilang ang tinatawag na babaeng malaking 18 pagbabago, siya ay naging mas pambabae, maganda at mapagbigay. Kilala bilang unang kagandahan sa mga Shrek 7 monsters. Siyempre, kung si Yuanan Yahui sa pagbabagong anyo ng isang fallen angel, sa katunayan, hindi siya mas masama kaysa sa kanya sa hitsura. Gayunpaman, ang Titan Great Ape Martial Spirit ni Yuanan ay talagang medyo nakapipinsala, kaya ang pangalan ng unang kagandahang ito ay natural na pagmamay-ari ni Xu Xiaoyan. Huminga ng mahabang hininga si Lan Muzi at hindi napigil ang ngumiti, "Zhengguo, akala ko itataas mo ang lahat ng sombrero ng mga babae. Kung ganoon, ang ibang mga lalaki ay magliligtas ng gulo, ngunit sa palagay ko ay magiging target ka. Mukhang may layunin ka. Hintayin ang susunod na link." Susunod, boy number 3. Sa pagpapakita ng dalawang magkaibang resulta ng unang dalawa, ang susunod na mga lalaki ay kailangang maging mas maingat at magkaroon ng ilang karanasan. Halos lahat sa kanila ay unang nagtaas ng kanilang mga maskara, at pagkatapos ay gumamit ng ilang mas malambot na paraan upang iangat ang mga belo ng mga batang babae. Ayon sa mga patakaran, ang mga lalaki ay maaaring tumaas sa hangin, ngunit hindi sila maaaring mahulog sa tubig. Maaari silang gumamit ng mga kakayahan sa espiritu. Kung ano ang kakayahang gamitin, casual. Hanggat maaari kang bumalik sa iyong lugar. Ang unang link ay medyo banayad. Hindi man itinaas ang saplot ng dalaga, ito ay nagpapatunay lamang na hindi sapat ang lakas ng mga lalaki at hindi direktang matatanggal. Di nagtagal, ipinakita ng bawat isa sa mga lalaki ang kanilang mga talento at sinubukang ilantad ang kanilang mga mukha sa kabaligtaran ng mga batang babae. Ngunit walang alinlangan na walang makakapantay sa pag-angat ni Le Zhengguo ng belo ng 8 babae. Higit pa rito, sa oras na iyon, si Le Zhengguo ay halatang may ekstrang enerhiya. "Boy no. 16, inilalantad mo ba ang iyong mukha?" Tumingin si Lan Muzi sa isang batang lalaki sa unahan. Umiling ang bata. Siya ang kauna-unahang taong piniling huwag ihayag ang kanyang mukha ngayon. Tumanggaw si Lan Muzi at sinabing, "Okay, pagkatapos ay maaari ka nang magsimula." Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ilang mga bulalas ang biglang tumunog sa kabilang panig, at ang 4 na sombrero ng mga babae ay sunod-sunod na inalis. "Ano ito?" Kaagad pagkatapos, na sinamahan ng isang soft drink, pumutok si Ding Xiaoling. Ang hangin sa paligid ay tila agad-agad pa rin, ang kanyang kanang kamay ay binaril sa hangin, isang malaking traksayon ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at isang nagbabantang figure ang lumitaw. Ngunit sa sumunod na sandali, tahimik na nawala ang figure. Itinaas din ng 16th boy sa tapat ang kanyang maskara at sabay na hinubad ang kanyang balabal. Si Xi iyon. "Hello mga babae, ako si Xi. Nagpakita siya sa isang itim na damit kasama si Le Zhengguo noon. Sa mga Shrek 7 monsters, sa hitsura at ugali, pangalawa lang siya kay Le Zhengguo. Siyempre, isa lang si Xu Lizzie sa ibaba. Walang alinlangan, ang ginamit lang niya ay ang kanyang shadow clone ability, na matagal nang inihanda. Gayunpaman, medyo nadismaya si Xi na sa 31 mga babae sa kasalukuyan, kabuuang 17 ang nabuksan ang kanilang mga sombrero, ngunit hindi nakita si Yuanan Yahui. Inilibot niya ang kanyang paningin at sinubukang hanapin si Yuanan.
Gayunpaman, ang figure ni Yuanan ay walang espesyal, at sa kaso ng unipormeng damit at sombrero, hindi niya ito matukoy. Iniangat ang apat na sombrero, siya na ang pangalawang tao pagkatapos ni Lezengyo. Sa oras na ito, sa mga batang babae na nagpakita ng kanilang tunay na kulay, marami ang magagandang tao. Sa mga sombrerong kakabukas pa lang ni XCXC, dalawa sa kanila ay magkakilala. Ang isa ay si Xing Yiren, dating kaklase ng kanilang kaklase, na kilala bilang B-Snake, at ang isa ay si Netherwoozy Duo. Parehong napakaganda ng dalawang babae. Nang makita silang lumitaw, ang kapaligiran sa gilid ng mga lalaki ay halatang medyo sabik. Medyo masama ang tingin ni Xing Yiren sa tingin ni XCXC, at inihambing ang kanyang mga kamao sa kanya, ngunit bahagyang napasimangot si Woozy Duo. Sa kanyang cultivation base, hindi ganoon kadaling iangat ang sombrero, ngunit nawala na lamang siya ng malay. Kung hindi dahil sa mahigpit na mga regulasyon ng akademya, ang mga mag-aaral na nasa tamang edad na walang kapareha ay kailangang pumunta sa Sigad Blind Date Conference, at hindi kailanman darating si Woozy Duo. Hindi siya interesado sa blind date. Marahil ito ay dahil din, sa kanyang ipinagmamalaki na panloob na mundo, ang isa sa kanya ay hindi kabaligtaran. Para sa mga lalaking estudyante, lumitaw na sa harap nila sina Luo Guixing at Shu Yucheng. Hindi pa lumalabas sina Yang Yansaya, Shu Lizzy at ang mga lalaki sa parehong klase. Gayunpaman, madaling makilala si Shu Lizzy, siya ay masyadong mataba, kahit isang malaking balabal ay hindi maitago ang kanyang matambok na figure, na nakatayo sa gilid ng ikatlong hanay. Hindi naman, sino ang gumawa sa kanya ng Food Soul Master. Dahil kaya niyang tumayo sa dahon ng lotus, naging maingat na siya, lumalaban dito gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan at bigat ng kaluluwa. Sa ika-17, patuloy ang link ng simpatya at simpatya. Mas mahirap para sa mga batang babae na hindi pa nalantad sa kanilang mga sombrero sa harap nila na buksan ang kanilang mga sombrero mamaya. Sa pangkalahatan, ang mga batang babae ay handang mapanatili ang isang pakiramdam ng misteryo sa harap, sumusulong o umatras at nagtatanggol. Nang turn na ni Shu Lizzy, diretso siyang sumuko at binuksan ang sombrero. Wala talaga siyang kakayahan. Ang pagkakataon ng mga batang babae na malift ay lumiliit at lumiliit. Sa oras na ang mga lalaki ay nasa 40 na, mayroon pa ring 10 tao sa panig ng babae na hindi pa naaangat. Hayaan mo ako, boy 50. Mayroong 51 na lalaki, at sa ika-50, ang huling dalawa na lang ang natitira. Ibinubunyag mo ba ang iyong mukha? Nakangiting tanong ni Lan Muzi. Pagkalantad. Ang malakas na boses ay tumunog, at pagkatapos ay sa sandaling itinaas ng batang numero 50 ang kanyang kamay, itinaas niya ang kanyang maskara at balabal, na nagpapakita ng isang determinadong mukha, ang kanyang malaking kalbo na ulo ay nagniningning sa liwanag ng liwanag. Nang makita ang mukha na ito, karamihan sa mga tao ay nagulat, dahil ang mukha ay hindi pamilyar. Iilan lamang sa mga tao ang nagpakita ng sorpresa, halimbawa, ang mga tao ng Shrek 7 Devils sa kontemporaryong panahon. Nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya, halos sumigaw si Lezengyo, matagal na baliw. Tama, itong lalaking estudyanteng no. 50 ay si Long Yu. Ang una sa 8 makalangit na hari sa Monster Academy, isang henerasyon ng mga powerhouse na may wa ng Mountain Dragon King, si Long Yu, ang baliw na dragon. Tumanggo si Long Yu kay Lezengyo, at malakas na sinabi, "Kumusta sa lahat, nagmula ako sa Xingluo Empire Monster Academy. Ikinararangal kong makapunta sa Shrek Academy bilang exchange student upang mag-aral. Sa pag-aproba ng mga guro ng Lake Academy, sasali ako sa Sigad Blind Date Meeting ngayon. Isang karangalan para sa akin, pagkatapos, sisimulan na kita. Star Luo Empire Monster Academy." Nakasimangot ang mga babaeng nakatayo sa tapat. Hindi masama ang hitsura ni Long Yu, ngunit siya ay masyadong matangkad at kalbo. Isa pa, hindi siya kay Shrek. Dito, hindi siya masyadong sikat. Hindi bababasa, ang mga mata ng mga batang babae ay pinaka-curious, at walang magandang impresyon. Malinaw, hindi inaasahan ni Long Yu na magkakaroon siya ng magandang impresyon. Dumating siya para lumahok sa Sigad Blind Date Conference para sa sarili niyang mga dahilan. Nagkaroon ng kislap ng liwanag sa kanyang mga mata, at ang figure ng buong tao ay biglang naging matayog, at isang alon ng walang kapantay na kapangyarihan ng kaluluwa ang sumambulat mula sa kanya sa isang iglap. 2 kulay ube at 5 itim, 7 singsing na espiritu ay isa-isang bumangon mula sa kanyang mga paa, na nagpapakita ng kanyang walang katulad na lakas. Nang makita ang numero at kulay ng mga singsing ng espiritu sa kanyang katawan, nagulat ang mga lalaki at babae. Maging ang Shrek 7 Devils na nakakakilala sa kanya ay bahagyang nawalan ng kulay. Lalong lumakas talaga ang lalaking ito. Hindi lamang na-upgrade ang antas ng cultivation mula sa ika-6 na singsing hanggang sa ika-7 singsing, ngunit maging ang spirit ring ay nag-evolve. Ito ay talagang isang hindi pa isinisilang na henyo sa Monster Academy. Sa gilid ng mga babae sa panloob na bakuran ng Shrek Academy, ang pinakamalakas sa oras na ito ay si Ding Xiaoling, na siya ring ika-7 ring cultivation base, ngunit mula sa kulay ng spirit ring, makikita na si Long Yu ay mas magaling kaysa sa kanya. Bagamat hindi ito nangangahulugan na may malaking agwat sa pagitan ng mga lakas ng dalawang panig, hindi bababa sa ginamit ni Long Yu ang kanyang spirit ring upang patunayan ang kanyang cultivation.
Siya ay 23 taong gulang sa taong ito, nakakultivate na siya sa antas ng ikapitong singsing, at siya ay napakalakas pa rin sa ikapitong singsing, ito ay isang napakanakakabigla na sitwasyon sa mundo ng Master ng Espiritu. Isang liwanag ang kumislap sa katawan ni Long Yu, at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa direksyon ng Sea God Lake. Biglang nanginig ang buong Sea God Lake, at biglang bumuhos ang isang jet ng tubig. Hahampasin ba niya ng tubig ang mga babae tulad ng number 1 boy? Nang lumitaw ang gayong pagdududa sa isipan ng lahat, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang haligi ng tubig ay agad na nabulok, naging hindi mabilang na mga patak ng tubig, at bumaril sa hangin. Ang bawat isa sa kanila ay tila walang kaugnayan sa isa't isa, at bawat isa ay may kanya-kanyang sarili. Trajectory, mabilis na lumilipad patungo sa mga batang babae sa di kalayuan. Habang sila ay lumilipad, sila ay umiikot sa napakabilis. Kapag ang bawat patak ng tubig ay dumaan sa tubig, maglalabas ito ng maliit na puyo ng tubig sa ibabaw ng tubig, na nagpapakita ng mataas na bilis ng pag-ikot nito. Nang makitang lumipad ang mga patak ng tubig sa harap ng mga batang babae, biglang tumaas ang mga alon ng hangin na dulot ng pag-ikot ng mga patak ng tubig, umihip at lumulutang sa tabing. Nagkaroon ng malamig na singhot, at isang kadiliman ang biglang kumalat mula sa tapat, na sumasakop sa lahat ng mga batang babae. Madilim na langit. Nagliwanag ang mga mata ni Exi nang lumitaw ang itim na ambon. Sayang lang dahil biglang lumitaw ang dilim, hindi niya makita kung sinong dalaga ang nagpakawala nito. Malabo lang niyang nakita ang direksyon. Hindi masamang magkaroon ng pangkalahatang direksyon. At least matukoy mo kung nasaan ang syota mo. Walang pakialam na ngumiti si Long Yu, malinaw ang liwanag sa kanyang mga mata, ang mga umiikot na patak ng tubig na iyon ay biglang tumaas at naging malalaking bahagi ng ambon. Ang lahat ng mga madilim na elemento sa hangin ay hinigop sa isang iglap, at ang kadiliman ay nawala halos kaagad. Pagkatapos ang mga patak ng tubig ay parang tumatalon na bala, patungo sa mga sombrero ng mga babae. Ang kontrol ng kamay na ito ay kamanghamanghang. Alam mo, hindi water attributes ang martial spirit niya. Ito ay ganap na nakamit sa pamamagitan ng kontrol ng daloy ng tubig ng Wan ng Mountain Dragon King. Sa sandaling ito, nakita ni Long Yu ang isang grupo ng orange-red light, at pagkatapos, isang malaking dagandong ang tumunog, at isang orange-red light ball ang dumating sa harap niya sa susunod na sandali. Kahit nasa lakas ni Long Yu, nabigla siya nang makita ang orange-red light ball na nasa harapan niya ng sandaling iyon. Ay cross ang iyong mga braso sa harap mo. Boom! Ang marahas na dagandong ay nagdulot ng malaking agos ng hangin, at ang mga batang lalaki sa tabi ng pag-ihip ay sunod-sunod na bumangon. Ang solidong anyo ni Long Yu ay hindi napigil ang umatras, humakbang sa tubig gamit ang isang paa. Ngunit bigla niyang hinarangan ang pagsabog ng orange-red light ball. Sa kabilang banda, hindi alam ni Shumir kung kailan may extra-large caliber soul-guided pistol sa kanyang kamay. Ang pistol na ito ay mukhang deformed, at ang hawakan ay normal. Ngunit ang posisyong ito lamang ang normal. Ang katawan ng baril sa itaas ay napakalaki tulad ng isang metal na kahon, at ang maliwanag na ilaw sa harap ay 1 metro ang lapad. Nasaan ang isang pistol? Ito ay simpleng kanyan ng kamay. Kakalabas lang ng orange-red light ball sa hand cannon. Walang ekspresyon si Shumir, kumislap ang kanyang kamay, at nawala ang malaking kanyan ng kamay. Banyaga, umalis ka. Lumutang ang mahina niyang boses. Nagbago ang mga mata ni Long Yu. Ang mga mata na orihinal na nagniningning sa kristal na dilaw na liwanag ay naging pula, ngunit bumalik sila sa normal sa isang iglap. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at nagkibit balikat. Pero walang sinabi. Hindi siya nagtagumpay sa pagbubuhat ng sombrero. Hindi niya akalain na ganito pala kainit ang personalidad ng mga babaeng Shrek Academy na ito. Ang lakas ng putok ni Shumir kanina ay talagang napakalakas, ang bilis ng sunog ay masyadong mabilis, at ang lakas ng pagsabog ay hindi nangangahulugang mas mababa sa isang buong suntok mula sa isang powerhouse sa antas ng Soul Emperor. Hindi yun isang ordinaryong soul guidance device. Habang nagagalit sa loob, si Long Yu ay lihim ding nagulat, Shrek Academy talaga si Shrek. Ang pagtingin lamang sa mga disipulo sa loob ng patio sa harap nila, sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, ang halimaw na akademya sa kabuuan ay malayo sa maihahambing. At, sa kahulugan, sila ay napaka-xenophobic. Sumimangot si Lan Muzi at tumingin kay Shumir, Senior Mir, maawa ka. This is a blind date meeting. Mas mainam na gumamit ng kaunti sa iyong Destroyer series. Sinulyapan siya ni Shumir, pagkatapos ay tumingin kay Tang Yinmeng sa tabi niya, at pagkatapos ay marahang tumango. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang batang lalaki lamang ang huli na hindi nagsagawa ng link ng pakikiramay. Sa mga babae naman, may 10 tao pa ang hindi pa naitataas ang kanilang mga sombrero. Ang mga mag-aaral sa panlabas na patio ay hindi maiwasang mag-isip na kung ang Dragon Spear Goddess ay talagang dumating para lumahok sa blind date meeting ngayon, kung gayon siya ay dapat nakabilang sa 10 babae. At ang pinakamalakas na guyo sa mga Shrek 7 Devils ay dapat kabilang sa 10. Dapat ganoon din si Yuanan Yahui. Contestant no. 51, pwede ka nang magsimula. Gumawa ng pakiusap si Lan Muzi sa huling lalaking estudyante. Ang manlalarong ito no.
51 ay nakatayo sa gitna ng unang hanay ng mga lalaki, sa tabi niya ay ang No. 50 Long Yu. Noong ika-51, bahagyang umiling ang bata at sinenyasan siyang huwag ihayag ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tumalon siya at sumugod sa tapat. Ang kanyang bilis ay tila hindi masyadong mabilis. Habang lumilipad pataas, wala siyang partikular na malakas na aura, ngunit hindi ko alam kung bakit, si Long Yu, na nakatayo sa tabi niya kanina, ay bahagyang gumalaw sa kanyang puso, na parang malabong nakaramdam ng paggalaw. Isang pakiramdam ng intimacy ang nagmula sa bata. Anong nangyari, bakit pakiramdam ko malapit ako sa isang lalaki? Ito ay medyo abnormal. Lumipad sa hangin ang bata. Dahil sa hitsura ni Long Yu kanina, napakapuyat ng dalaga rito. Ngunit sa sandaling ito, biglang idiniin ng bata ang kanyang mga kamay. Isang malakas na espiritong kapangyarihan ang dumaikit sa ibabaw ng Sea God Lake, at pagkatapos, ang tubig ay tumalbog, ang kanyang mga kamay ay umikot at tumulak, at sa sandaling siya ay tumulak palabas, isang pares ng mga palad na parang puting jade ang lumitaw. Biglang lumipad ang mga patak ng tubig na parang mga bulaklak sa langit, naglalakad sa isang tuwid na linya, isang kurba, o isang parabola sa hangin. Para sa isang oras, ang magulong patak ng tubig ay tila naging isang malaking tabing ng tubig, na lumilipad patungo sa mga batang babae sa tapat. Pumunta ka. Ang mas kakaiba ay ang mga patak ng tubig ay naging ginto ng sunod-sunod pagkatapos nilang lumipad palabas, at ang mga ito ay napakaganda sa kalangitan sa itaas ng Poseidon Lake ngayong gabi. Matapos gawin ito ng ika-51 na batang lalaki, tumalikod siya at umatras sa direksyon ng dahon ng lotus kung saan siya orihinal na nakatayo. Ang parehong paraan tulad ng sa Long Yu dati. Ano ito? Bahagyang nagulat si Ding Xiaoling, ngunit hindi siya kumibo sa pagkakataong ito. Dalawa lang ang tao sa Monster Academy, isang lalaki at isang babae. Imposibleng magkaroon na ng Monster Academy ang mga boys, kaya natural na hindi na nila kailangan ng masyadong atensyon. Ngunit nang ang mga patak ng tubig ay lumipad lampas sa kanya o sa itaas ng kanyang ulo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ding Xiaoling, dahil nagulat siya nang makitang walang aura ng pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa mga patak ng tubig, ngunit ang bilis ay napakabilis, ngunit hindi ito maihahambing sa mga ordinaryong sprinkler. Ito ay maaari lamang patunayan ang isang bagay, iyon ay, ang enerhiya na pinagkalooban ng mga patak ng tubig na ito ay ganap na panloob. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Sigaw ni Ding Xiaoling. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa gitna ng himpapawid, biglang nagbanggaan ang maliliit na patak ng tubig, may nagsanib, at may nagpalit ng direksyon. Halos kaagad, lahat ng patak ng tubig ay nasa malayo mula sa mga batang babae. Nagbago ito nang wala pang 5 metro. Ito ay, ang mga gintong patak ay nakakalat na parang pabo reel sa screen. Kasabay nito ay nakakasilaw na parang may kasabay na tumunog na chant ng dragon. Ang mga babae sa loob ng bakuran ng Shrek Academy ay hindi maganda, lahat sila ay napakalakas. Bagamat may biglaang pagbabago, isa-isang tumugon ng mabilis. Biglang namumulaklak ang soul power ng iba't ibang kulay. Ang lumilipad na mga gintong patak ng tubig sa hangin ay sunod-sunod na nabasag, at kakaunti ang nakalapit. Si Qing Tian Dao Luo Yunming, ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion na nakaupo sa gitna ng barko, ay biglang tumawa, ang tangsek peacock ay nasa screen. Ito ay isang pambihirang nakatagong sandata na ginagawa pa rin ngayon. Hoy, sumigaw. Kawili-wili. Habang nagsasalita siya, nailabas na ng mga babae ang lahat ng gintong patak ng tubig. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumaril sa tubig ang 10 batang babae na may sombrero. Ang mga pana ng tubig na ito ay biglang dumating. Ngunit sakto lang ang timing, at ito ang pagkakataon na nag-relax ang mga babae matapos basagin ang screen ng peacock. Dapat sabihin na ang ika-51 na batang lalaki ay may mahusay na kaalaman sa tiyempo. Malinaw, alam niya na hindi makatutuhanang magbukas ng napakaraming sombrero sa ilalim ng normal na mga pangyayari gamit ang sarili niyang lakas, ngunit ginamit niya ang puso ng mga batang babae. Ang mga patak ng tubig na ibinubuga ng nakasisilaw na pamamaraan ng pagbubukas ng pabo reel ay nakakuha ng atensyon ng lahat, ngunit sa kritikal na sandali, naglunsad ito ng isang bottom-up na pag-atake. Puff, 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 isa-isang ibinagsak ang mga sombrero sa hangin, na nagpapakita ng nagulat at magandang mukha. 2 figure lang ang sumagot. Mabilis na tumalon ang isa at umiwas sa mga pana ng tubig, at ang isa naman ay kumikislap na may kulay pilak na liwanag sa kanyang katawan, na biglang naglaho nang dumating ang mga pana ng tubig, at muling lumitaw pagkatapos na dumaan ang mga pana ng tubig. Ang mga sombrero sa ulo ng iba pang 8 batang babae ay isa-isang natangay. Ito ay isang pagbaligtad lamang. Isang malaking kabaligtaran na hindi inaasahan ng sinuman. Ilang sandali, maging sina Lan Muzi at Tang Yinmeng ay natulala. Ano ang sitwasyon? 31 batang babae, sa unang yugto lamang ng pakikiramay sa isa't isa, ang mga sombrero ng 29 na batang babae ay tinanggal. Ang ratio na ito ay hindi kailanman nakita sa mga nakaraang Sea God blind date meetings. Sino? 2 Lezenggayo at No. 51, ang misteryosong batang lalaki, ay parehong nag-alaga sa kalahati sa kanila.
Ang sombrero sa ulo ni Yuan Yahui ay nontog din sa hangin, at ang pana ng tubig na nagmumula sa ilalim niya ay napakabilis na huli na para umiwas. Malabo na lang niyang nakita ang isang gintong liwanag na kumikislap sa ilalim ng tubig, na naglalaho sa direksyon ng bata sa di kalayuan. Naroon din si Dai Yuner na parehong nabigla at ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Nandito si Long Yu, at syempre nandito rin siya. Paano siya nawawala sa isang masayang kaganapan sa blind date meeting? Sa pagkakataong ito, nabigla rin siya. Sa isang magandang mukha, ang maliit na bibig ay bumubukas sa isang hugis at ang ekspresyon sa mukha ay mas kapana-panabik at mayaman. Ngayon lang, hindi nagsalita ang 51st boy tungkol sa kanyang lakas, dahil lang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na kontrolin ang kanyang kapritsyo, medyo makapangyarihan siya. Ang Shrek Academy ay talagang isang nakatagong dragon at nakayukong tigre. Hindi nakakagulat na nawala ito sa kanila. Sayang at hindi pa bumabalik ang lalaking iyon, kung nandoon siya, ang ganda. Bilang karagdagan sa kanila, ang iba pang 6 na batang babae na nagpakita ng kanilang tunay na kulay ay nagulat din at hindi maipaliwanag. Tanging ang 2 batang babae sa ika-17 at ika-18 nakaiwas sa mga pana ng tubig ngayon lamang. Bumabalik sa kanilang orihinal na posisyon. Noong ika-51, ang bata ay umatras pabalik sa kanyang dahon ng lotus, na may mahinang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang katawan, na parang may natunaw sa kanyang katawan at nawala. Ang talino ng isip, nanalo ka, nakababatang kapatid, hindi mo ba sinasamantala ang pagkakataong ibunyag ang iyong mukha? Nakangiting tanong ni Lan Muzi sa boy number 51. Umiling pa rin ang batang lalaki sa ika-51. Bahagyang ngumiti si Lan Muzi, well, we respect your choice. I announce that the first link is over. Through this link, I think all the young students have some preliminary experiences with each other. Understand? Sa kasalukuyan ay may 5 lalaki na napanatili ang misteryo sa panig ng lalaki at hindi pa nabubunyag ang mga maskara sa kanilang mga mukha. Sa mga babae, ang dami ko pa ring sorpresa. Nang mga pangyayari, lahat ay malabo na mahulaan kung sino ka ngayon. Hindi ba? Kahit na ang mga alagad ng panlabas na patio ay malabo na mahulaan kung sino ang dalawang ito sa oras na ito. Sa mga batang babae na hindi pa nagpapakita, ang isa ay ang Dragon Spear Goddess na si Nair, at ang isa ay si Guyu, ang pinuno ng Shrek 7 Devils. Sa madaling salita, walang duda na ang 2 taong ito sa ika-17 at ika-18 ay eksaktong sila. Kahit na ipagpatuloy mo ang pagsusuot ng maskara, nawawalan ito ng malaking kahulugan. Nang makita silang umiling, hindi ito pinilit ni Lan Muzi. Well, pagkatapos ng unang link, ang malapit na nating sisimulan ay ang pangalawang link ng si God Fate Blind Date Meeting. Na love at first sight ako. Susunod ay ang pangalawang link. Malakas na sinabi ni Tang Yinmeng, pagkatapos ng unang link ng kakilala, ang susunod ay ang oras para ipahayag ng mga babae kung sino ang gusto nila. Kaya, ang pangalawang link namin ay tinatawag na, tingnan ang pag-ibig. Napakasimple ng mga patakaran. Ang bawat babaeng estudyante ay makakakuha ng switch para kontrolin ang soul guide light sa ilalim ng kanyang katawan. Bubuksan nila ang ilaw para sa bawat lalaking estudyante ng hiwalay. Hanggat ang lalaki na mananatili rito, ang babaeng estudyante ay maaaring magpatuloy sa sesyon. Sa kasamaang palad, walang sinuman sa mga babaeng estudyante ang nag-iwan ng ilaw para sa kanila. Kung gayon, sa kasamaang palad, maaari lamang tayong umalis sa kaganapang ito. Ang ikalawang sesyon na ito ay nangangailangan ng pinakamaikling oras, ngunit para sa mga lalaking estudyante, ito ay isang mahalagang pagsusulit. Dahil sa link na ito, kahit gaano kakalakas at gaano kakagaling, basta walang babaeng estudyanteng mag-iiwan ng magaan, matatanggal ka agad. Kung tutusin, mas malaki sana ang bilang ng mga estudyanteng lalaki kaysa sa mga estudyanteng babae. Sa makatuwid, ang link na ito ay orihinal na sinadya upang pasimplihin ang sitwasyon. Pinasan ni Lezengyo ang bigat, at siya ang unang humarap sa malaking pagsusulit. Dahil ang dating number 1 boy ay nahulog sa tubig at natanggal. Minamahal na mga diwata ng sigod, mangyaring isaalang-alang ito ng mabuti at bigyan ka ng 1 minuto. Ngunit dapat mong pag-isipan ito. At, hayaan mo akong bigyang diin na kung hindi ka mag-iiwan ng anumang lampara para sa sinuman sa 50 lalaking estudyante, nangangahulugan din ito na tatalikuran mo ang blind date meeting na ito at aalis sa Poseidon Lake. Maingat na paalala ni Lan Muzi, upang ang mga batang babae na lumahok sa Poseidon Lake Shanghai Shenyuan sa unang pagkakataon ay hindi makaligtaan ang pagkakataon. Namatay ang mga soul guide lights sa paanan ng lahat ng lalaki at babae sa magkabilang panig, at sa sumunod na sandali, ang mga soul guide na ilaw sa paanan ni Lezengyo ay bumukas. Ang mga babae, paki-on ang mga ilaw para sa number 2 boy. Sabi ni Lan Muzi. Ang mga batang babae sa kabaligtaran ay mayroon ng karagdagang control button sa kanilang mga kamay, at pagkatapos, ang mga sinag ng liwanag ay mabilis na lumiwanag, at sa isang kisap mata, sa 31 mga batang babae sa kabaligtaran, aabot sa 16 na soul guide lights ang nakabukas. Sa madaling salita, higit sa kalahati ng mga batang babae ang piniling sindihan si Lezengyo. Ang ekspresyon sa mukha ni Xu Xiaoyan ay halatang medyo galit, ngunit bukas ang ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ngumiti si Lan Muzi at sinabing, sikat talaga si Zengyo. May 16 na ilaw, na napakarami. Binigyan niya ng magandang simula ang lahat. Pagkatapos, mangyaring lumabas para sa lalaking estudyante #3. Ang bilang ng mga ilaw na binuksan ng mga batang babae sa kabaligtaran ay naitala ng mga dalubhasang tauhan, upang ang mga sumusunod na link ay maaaring magpatuloy. Di nagtagal, nagsimulang maalis ang mga lalaki. Ang paglilinang ay tila hindi ang unang dahilan kung bakit isinasaalang-alang ng mga batang babae. Para sa ilang mga batang lalaki na medyo mahina ang paglilinang ngunit magandang hitsura, mayroon pa ring mag-iiwan ng lampara. Maraming pagpipilian ng mga babae sa link na ito. Ang isang batang lalaki na kaunos lunos na naalis at hindi matangkad ay sumigaw, ito ay talagang isang mundong naghahanap ng mukha. Sa isang kisap mata, nakarating ako kay XCXC. Sa kanyang pambihirang hitsura, nakakuha si XCXC ng 9 na ilaw mula sa pamagat ng Shrek 7 Devils. Bagamat hindi siya kasing lakas ni Zengyo, nakuha niya ito sa wakas. Ang hindi maipaliwanag sa kanya ay ang lampara na pagmamayari ni Yuanan Yahui ay nakabukas. Halos wala sa mga lalaking mag-aaral na hindi nagtanggal ng maskara ang nag-iwan ng lampara, dahil ayon sa kaugalian ng Sigod Blind Date Meeting, karamihan sa mga batang lalaki ay hindi nagpapakita ng kanilang mga mukha, alinman dahil wala silang balak na sumali sa Blind Date Meeting, o mayroon silang mga depekto sa kanilang hitsura. Sa makatuwid, ang mga batang babae sa pangkalahatan ay hindi nag-iiwan sa kanila ng mga ilaw. Sa ikalawang sesyon, may pagkakataon pa rin ang mga lalaki na ipakita ang kanilang mga mukha. Sina Luo Guixing at Shu Yucheng ay nag-iwan ng mga lampara sa mga tao, at maging si Yang Yansaya ay nanatili. Ang ikalawang bahagi, sa unang tingin, sa wakas ay dumating kay Shu Lizhi. Ang liwanag ng kaluluwa sa paanan ni Shu Lizhi ay lumiwanag, na nagpapaliwanag sa kanyang mataba na katawan, at ipinakita niya ang kanyang mukha sa unang sesyon. Sa kanyang figure, walang pinagkaiba ang paglalantad ng mukha sa hindi paglalantad nito. Siguradong makikilala siya. Minamahal na mga diwata ng Sigod, maaari mong piliing sindihan ang player no. 32. Paalala ni Lan Muzi. Walang gumagalaw sa direksyon ng mga babaeng estudyante. Bahagyang namula ang mukha ni Shu Lizhi, at isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang maliliit na mata. Kung nasa ibang Spirit Master Academies ang makakapag-cultivate ng Food Type Spirit Master sa level ng Battle Armor Master, tiyak na siya ang pinagtutuunan ng pansin. Ngunit ito ay Shrek, isang lugar kung saan ang mga henyo sa antas ng halimaw mula sa halos lahat ng kontinente ay natipon. Isang Food Type Soul Master, at wala siyang kakaibang anyo sa kanyang hitsura, napakahirap talagang makuha ang atensyon ng mga babae. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang ilaw. Namamangha si Shu Lizhi sa direksyon ng liwanag. Ito ay isang ilaw sa gilid, at si Ye Xinglan sa panloob na courtyard na uniforme ng disipulo ay tahimik na nakatayo sa likuran ng liwanag. Si Ye Xinglan ay napakaganda rin noong una, ngunit hindi niya kailanman binihisan ang sarili, araw-araw siyang nalulubog sa masipag na pagsasanay, at araw-araw siyang nakalubog sa pag-aaral ng kanyang sariling espada. Sa makatuwid, sa pagitan ng Shrek 7 Devils, mas kaunting mata ang naakit niya kaysa kina Shu Xiaoyan at Yuanan Yahui. Nang makita ang sandaling bukas ang ilaw na ito, naramdaman na lamang ni Shu Lizhi ang pag-agos ng dugo sa kanyang noo. Kasabay nito, muling bumukas ang 3 ilaw. Galing iyan kay Yuanan Yahui, Shu Xiaoyan, at sa batang babae sa ika-17 na hindi pa nagpapakita ng kanyang mukha. Ang batang lalaki no. 51 na nakatayo sa unang hanay, ang kanyang tingin ay nahulog sa batang babae no. 17 halos kaagad, at tila may kaunti pa sa kanyang mga mata. Ngunit ang excitement sa mga mata ni Shu Lizhi ay nanlalabo nang ang 3 pang ilaw ay bumukas, dahil bigla niyang napagtanto na ang mga kasama niya ang nagbukas ng ilaw, kaya ang dahilan kung bakit nila binuksan ang mga ilaw ay marahil ay dahil sa pakikiramay. Nakikiramay sa akin. May kaunting cap-a-ton sa sulok ng bibig ni Shu Lizhi. Okay, 4 na sigad ang magpapailaw sa ating no. 32 boy, magpatuloy tayo. Ang isang lalaking trainee ay sunod-sunod na lumiliko, at lahat ay may iba't ibang resulta. Ang mga mag-aaral na may namumukod tanging hitsura at malakas na lakas ay natural na mas malamang na mapili. Sa wakas, ito ay ang penultimate na lugar muli, at ito ay ang turn ng Dragon King Longyu mula sa Xingluo Academy. Pakion ang mga ilaw para sa contestant no. 50. Matalim na tiningnan ni Lan Muzi ang matipunong si Longyu na nakatayo doon. Walang gumagalaw, ang lahat ng mga batang babae ay nakatayo doon isa-isa, nang walang anumang intensyon na buksan ang mga ilaw, at ang mga ekspresyon ng lahat ay tila lubos na kalmado. Bagamat walang buhok si Longyu, tiyak na hindi pangit ang kanyang hitsura, siya ay matatag at makapangyarihan. Sa edad na 23, naabot na niya ang ika-7 antas ng paglilinang ng singsing. Kahit na ito ay hindi isang antas na walang bago at pagkatapos, ito ay tiyak na lubhang kahanga-hanga. Sa kasalukuyan ay nasa inner courtyard ng Shrek Academy, walang makakaabot sa kanyang soul power cultivation level sa parehong edad. Ngunit siya ay napakahusay na tao, ngunit walang batang babae na nagpapanatili ng lampara para sa kanya. Nais kong paalalahanan muli ang lahat.
Kung walang mag-iingat ng lampara para sa kanya, siya ay aalisin at hindi siya maaaring magpatuloy sa pagsali sa blind date meeting na ito. Mangyaring pag-isipang mabuti, ang iyong sagot ang magpapasya sa kanyang pagpunta. Hip. Muling paalala ni Tang Yinmeng, ngunit walang alinlangan, walang babae mula sa Shrek Academy ang handang magliwanag sa kanya. Simple lang ang dahilan, galing siya sa Star Luo Empire, at transfer student lang siya. Hindi eksklusibo ang Shrek Academy, ngunit mayroong video recording ni Tang Wulan na pinangungunahan ang kanyang mga kaibigan sa Star Luo Empire vs. Monster Academy sa Inner Courtyard. Itinuring na Class Eco ang labanang iyon, at isa rin itong mahalagang dahilan kung bakit nagawang maging Shrek 7 Devils ang mga partner ni Tang Wulan. Nag-iwan ng malalim na impresyon si Long Yu sa mga estudyante sa loob ng courtyard, at maging sa kanilang mga puso, siya mismo ay isang imahe ng isang kontrabida. At the same time, I would like to remind you si gods. May ilan sa inyo na hindi nag-iilaw mula umpisa hanggang dulo. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, aalis din kayo pagkatapos ng session na ito dahil wala kayong mga paborito. RC God Fate Blind Date Meeting ngayon. Kaya, pag-isipang mabuti ang mga susunod na pagpipilian. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang isang ilaw, at sa wakas ay umunat ang nakakunot na mga kilay ni Long Yu, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa wakas ay bumukas ang mga ilaw na matagal nang nawawala. Sa background ng mga ilaw, ang 18 taong gulang na palasyo ng prinsesa ay matikas na nahulog. Ang magandang edukasyon sa korte ay nagmukhang isang marangal na babae. Kung wala ang mga dahilan na mayroon siya sa nakaraan, mukha siyang maamo at kaaya-aya. Nagkatinginan, ngumiti si Dai Yuner kay Long Yu. Ngumiti din si Long Yu. Sa sandaling ito, ang kanyang likod ay tila naituwid muli, at lahat ng tao sa paligid niya ay parang isang higanteng hayop na nagising. Paano kung hindi mo ako piliin? Hanggat ako ang pinili ng aking Yuner, sapat na. Tumango si Lan Muzi, ang boy no. 50 ay may isang si God Fairy na pipiliin. Pagkatapos, ang susunod ay ang ating huling anak. Bago piliin ng si God Fairy na sindihan ang ilaw para sa iyo, pipiliin mo bang alisan ng takip ang iyong maskara? Natahimik sandali ang batang lalaki sa 51st, ngunit pagkatapos ng lahat ay itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-daang itinaas ang maskara sa kanyang mukha. Ang isang itim na buhok ay lumipad sa hangin, at ang kanyang ulo ay bumagsak din sa kanyang likod, na nagpapakita ng kanyang sobrang gwapong mukha, mahabang pilikmata, at malinaw na mga mata na tila napakalalim na malamig na pool nang iangat niya ang maskara. Sa isang iglap, tila lumiwanag ang buong Poseidon Lake. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nakatayo sa dahon ng lotus, yumuko siya ng bahagya upang salubungin siya, matagal ng panahon na ang lahat. Parehong nagulat sina Lan Muzi at Tang Yinmeng. Ang batang lalaki na lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain ay mukhang medyo pamilyar, ngunit lubos silang nakatitiyak na ang taong ito ay dapat nakakaiba sa kanila, sa kanilang memorya. Hindi dapat mayroong taong ito sa loob ng looban. Gayunpaman, kung maaari siyang tumayo dito, dapat siyang isang inner courtyard na disipulo na aprobado ng akademya. Sino siya? Ikaw ba? Lider ng koponan? Boss? Ano? Agad na tumunog ang tandang sa ibabaw ng Haishan Lake, na nagmumula sa gilid ng bata, at kasabay nito, umalangaw ito sa kabilang panig. Sa gilid ng dalaga, 3 tao pa nga ang direktang tumalon sa kanilang mga dahon ng lotus. Si Xu Xiaoyan ang sumigaw sa Punonibik, si Wu Saidua ang sumigaw dahil sa tandang, at si Dai Yuner, na hindi pinansin ang kanyang imahe. Si Long Yu na nakatayo sa tabi niya ang sumigaw ng, ikaw pala. Si Xi, Le Zhengguo at Xu Lizi ang tumawag sa kapitan at amo. Mayroon ding mga nakakagulat at hindi kapani-paniwalang mga tingin. Ang mas matandang henerasyon ng mga disipulo sa panloob na looban ay hindi pamilyar sa numerong 51 na lumitaw sa harap nila, ngunit wala sa mga bagong estudyante na sumali sa panloob na patio ang hindi nakakilala sa kanya. Pinili niyang tanggalin ang maskara sa mga oras na ito dahil natatakot siyang mawala ito. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang hitsura, ang buong blind date meeting ay agad na nagkagulo. Pasensya na, itong lupaing may niebe, medyo kakaiba ka talaga. Kung maginhawa, maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong pangalan? Tiningnan ni Tang Yinmeng ang gwapo at hindi makapaniwala sa malayo na may pag-uusisa. Batang lalaki. Bagamat hindi siya kasing lakas ng Long Yu sa paligid niya, siya ay balingkinitan at gwapo, at tila may kakaibang ugali sa kanya, na ginagawang hindi namamalayan na naaakit ang mga tao sa kanya. Noong ika-51, tumango ang bata, na may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha, hello senior sister. Siyempre, ang pangalan ko ay Tang Wulan. Oo, siya ang pinuno ng squad ng Genius Squad sa Outer Courtyard, isang absolute figure sa Outer Courtyard, at ang dating kapitan ng kontemporaryong Shrek 7 Devils. Si Tang Wulan, na minsang nanguna sa kanila upang talunin ang 8 makalangit na hari ng Star Luo Empire Monster Academy. Oo, ang numerong 51 na ito ay Tang Wulan. Matapos makitang dinadala si Feng Wuyo, sa wakas ay nagmadali siyang bumalik sa nakaraan. Dahil siya ang huling sumali sa Sigod Blind Date Conference, nakuha rin niya ang final number. Siya ay bumalik.
Tumingin si Long Yu kay Tang Wulan na nakatayo sa tabi niya na may komplikadong mga mata. Hindi niya inaasahang makikita siya sa ganitong oras. Kung siya ang hindi niya gustong makita ngayon, walang duda na ito ang katabi niya. At least hindi mo siya dapat makita sa si God's blind date na ito. Lalo na nang makita ni Long Yu ang hitsura ni Dai Yuner sa kabaligtaran na tuwang-tuwa, ang manipis na ulap sa kanyang mukha ay naging mas makapal. Tumalon si Tang Wulan kay Long at tumango, "Brother Dragon, long time no see. Hindi ko inaasahang magkikita pa kami sa ganoong sitwasyon. Welcome sa Shrek." Tumango lang si Long Yu sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Tang Wulan. Binulong ni Tang Yinmeng ang pangalang ito na may kaparehong apelyido sa kanya. Sa susunod na sandali, bigla siyang napabulalas, "Ikaw ba si Tang Wulan?" Sa oras na ito, kahit na ang mga disipulo sa loob ng courtyard na hindi pa nakikita si Tang Wulan sa wakas ay naalala kung sino ang taong ito. Siya si Tang Wulan. Halos lahat ng mata ay nasa kanya lang. Para sa maraming tao, siya ay tulad ng isang alamat. Ang isang nawawalang estudyante mula sa panlabas na patio ay direktang hinabol ng Shrek Academy bilang isang mag-aaral mula sa panloob na patio. Ang sitwasyong ito ay hindi pa naganap. At ang video ng kanyang team na nangunguna sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition sa Star Luo Empire ay isang material na pinag-usapan ng mga disipulo sa loob ng courtyard. Bumalik siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Makalipas ang mahigit 3 taon, hindi inaasahang bumalik siya, at direktang lumahok din siya sa Sigod Fate Blind Date Meeting. Bago ngayon, mas maraming tao ang nakapansin sa ipinakita niyang lakas, sa kanyang tenasidad na naging dahilan upang talunin ng kanyang mga kasama ang malalakas. Ngunit sa isang okasyon tulad ngayon, hindi may iwasang mapansin ng lahat ng nasa eksena ang kanyang hitsura. Yung sobrang gwapong tingnan. Sobrang gwapo niya. Kung ikukumpara sa 3 taon na ang nakalipas, mas mukha na siyang adulto, na may fully grown figure, malapad na balikat, malabubuyog na baywang, at itim na buhok na nakakalat sa likod ng ulo. Ang buong tao ay puno ng amoy ng sikat ng araw. Tumingin siya sa mga kaibigan at tumango sa kanila. Tingnan ang Shrek 7 Devils na mga figure na sa loob ng looban. Sa tuwing makikita nila siya, para silang naging bata agad. Lalong-lalo na sina Exi at Shu Xiaoyan, ang dalawang hindi gaanong marunong magtago ng kanilang nararamdaman, ay ganoon ang hitsura, para bang hindi na sila makapaghintay na sumugod sa kanya at agad na mag-usap. Anong klaseng personality charm ito? Okay, lahat, mangyaring piliin kong itago ang mga ilaw para sa ika-51, ang aming estudyante na si Tang Wulan. Ipinagpatuloy ni Lan Muzi ang pagsulong ng blind date meeting, at sabay hinawakan ang natulala na kasintahang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay nakabawi si Tang Yinmeng, at tumawa ng mahina, napakagwapo ng batang ito. Kung ikaw ay isang batang binatilyo, marahil ay mag-iiwan ako ng lampara para sa kanya sa ating blind date meeting. Nagseselos ako. Mabangis na bulong ni Lan Muzi sa kanyang tainga. Pagkatapos ay sumandal din si Tang Yinmeng sa kanyang tainga at nagsabi ng isang salita, ang ekspresyon sa mukha ni Lan Muzi ay agad na tumigas, nakatingin sa kanya ng may pagtataka, at kaagad pagkatapos, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Oh my God! This is amazing! Bakit mo sinabi sa akin ngayon? Yinmeng, I love you. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at niyakap si Tang Yinmeng, namumula ang kanyang mga mata. Pipili na sana ang mga babae kung bubuksan ang mga ilaw ni Tang Wulan, nang biglang lumitaw ang ganoong eksena, at ang lahat ay medyo nataranta. Naputol agad ang blind date meeting. Okay, mamaya na lang ako magkwento. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Tang Yinmeng sa mahinang boses. Nagising si Lan Muzi at nagmamadaling binitawan siya, ngunit ang labis na kaligayahan sa kanyang mukha ay lalong tumaas. Ikinalulungkot ko ng husto sa pag-abala sa isang mahalagang blind date meeting. Gayunpaman, dapat kong sabihin na ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngayon lang, nang ipakita ni Tang Wulan ang kanyang orihinal na hitsura, sinabi sa akin ni Yinmeng. Sinabi niya sa akin na kung siya ay umuurong ng higit sa 10 taon, marahil ay kailangan niyang mag-iwan ng lampara para kay Wulan, agad kong sinabi sa kanya na galit ako na nagseselos ako. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin kung bakit niya iyon. Hindi ko mapigilan. Habang nagsasalita, bigla siyang tumalikod at hinalikan ng mariin ang magandang mukha ni Tang Yinmeng. Namula na si Tang Yinmeng at sinuntok siya ng ilang beses, ngunit nahawahan ng mainit na kapaligiran ang lahat sa Sigod Lake. Tama, nang sabihin ni Lan Muzi kay Tang Yinmeng, nagseselos ako, sumagot si Tang Yinmeng, buntis ako. Noon pa man ay bigla na lang sumulpot ang ganitong eksena. Okay, Sigod Ferris, magmadali at pumili kung bubuksan ang ilaw para sa Boy 51. Kinokontrol ni Tang Yinmeng ang kanyang emosyon at sinabi kaagad. Ang mga matatanda ng Sigod Pavilion ay nanood lahat, bagaman ang tunay na damdamin ay wala, ngunit ito ay palaging nakakahiya at nakakahiya. Bumukas ang mga ilaw. Gayunpaman, walang nag-isip na ang unang lampara na umilo ay ang ika-18. Sa ngayon sa audience, sa lahat ng 31 girls, 2 pa lang ang hindi nagbukas ng ilaw mula simula hanggang dulo. Ang ika-18 at ang ika-11. Sa ika-11, ito ay si Netherwoo si Duo. At sino ang ika-18?
Noong ika-17, isang beses lang nakabukas ang mga ilaw noon, at ibinigay ito kay Shu Lizzie. Sa sandaling ito, ang ika-18 ang nanguna sa pag-iilaw, ganap na una sa madla. Pagkatapos ay mayroong Wusi Duo sa ika-11, at Dai Yuner sa ika-19. Binuksan nila ang kanilang mga ilaw ng kaluluwa na halos walang pinipili. Kaagad pagkatapos, isang ilaw ang nakabukas, at isang dosenang ilaw ang nakabukas sa loob lamang ng ilang paghinga. Maliban sa mga matatandang babae, sina Yuan Enyahui, Xu Xiaoyan, at Ye Xinglan, halos lahat ng ilaw ng mga babae ay sinindihan para kay Tang Wulan. May kabuuang 18 ilaw ang nalampasan ng 16 na ilaw ng Lezengyo noon. Sa aspeto ng hitsura, napakagwapo na ni Lezengyo at puno ng sagradong kapaligiran. Gayunpaman, kumpara kay Tang Wulan, ang kanyang hitsura at ugali ay mababa pa rin kung tutuusin. Sa mga tuntunin ng hitsura, walang paraan. Sa mga tuntunin ng ugali, ang sagradong aura ng Lezengyo ay puno ng liwanag, ngunit ang aura ng Tang Wulan ay puno ng sigla at isang espesyal na kahulugan ng misteryo. Wow, 18 ilaw, lubos na may isip na ang susunod na link ay hindi maiiwasang magbanggaan ng napakalakas. Nagulat si Lan Muzi sa mga babae. Walang alinlangan, pagkatapos ihayag ni Tang Wulan ang kanyang mukha, lumikha siya ng bagong record. Maging ang mga babae sa inner courtyard na hindi siya kilala ay puno ng interes sa kanya. Hindi napigilan ni Lan Muzi na mapabuntong hininga ng palihim, si Tang Wulan ay nasa harapan niya, tulad ng kanilang Wuzangkong sa session na iyon, ang pagiging gwapo ay isang kalamangan. Hindi, nalampasan pa niya si Wu Changkong, dahil mas maganda ang kanyang hitsura at ugali. Mukhang alagad pa rin siya ni Wu Changkong. Medyo magulo talaga ang isyu ng henerasyong ito. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na napakaraming tao ang mag-iilaw para sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa batang babae no. 17, at ang no. 17 lamp ay hindi bumukas. Oo, ang bilang na 17 ay hindi kasama sa 18 ilaw na nakasindi. Bahagyang nakasimangot, hindi umimik si Tang Wulan, ngunit hindi niya alam kung mali ang kanyang paghatol. Sinabi ni Lan Muzi, okay, lahat ay pumili. Mga batang lalaki na hindi pa naiilaw, pasensya na, mangyaring umalis. Magsisimula kami kaagad, ang pangatlong link. Pagkatapos ng unang pakikiramay at pag-ibig sa unang tingin. Kung gayon, ang malapit na nating sisimulan ay magiging napakahalagang bahagi ng Sigod Blind Date. Pagkatapos ng link na ito, magiging malinaw ang lahat. Mahal na mga kapatid, mas mauunawaan din natin ang kagustuhan ng isa't isa. Sa makatuwid, ang susunod na link na ating sisimulan ay tinatawag na Love at Second Sight. Sa pagkakataong ito, dapat bigyang pansin ng mga babae. Hindi ka na makakapili ng random gaya ng second round. Basta pipili ka, responsibilidad mo ang iyong pinili. Bawat lalaki ay may 1 minuto para magpakilala. Self-introduction. Pagkatapos nito, pumunta ka sa akin at iulat ang numero ng paborito mong si God Fairy. Kapag nagpakilala na ang lahat ng lalaki, ang mga babae ay magsisimulang pumili. Ang pagpipiliang ito ay kumakatawan sa iyong panghuling pagpipilian, bawat babae makakapili ka lang ng 4, pagkatapos ay maaari ka lamang pumili. Kayong mga lalaki, mangyaring bigyang pansin. Kapag ipinakita mo ang iyong sarili, maaari mong ipakita kung ano ang sa tingin mo ay makapangyarihan sa parehong oras, at maaari mo ring ipakilala ang iyong sariling mga kasanayan sa paglilinang, at iba pa. Hanggat sa tingin mo na ang iyong pagpapakilala ay maaaring makaakit ng iyong mga paboritong babae. Sa pagkakataong ito, guguluhin natin ang utos at magpapasya kung sino ang unang maglalaro at kung sino ang maglalaro mamaya sa pamamagitan ng pagguhit ng lot upang ipakita ang patas. Parang biglang naging tense ang atmosphere. Kung ang unang dalawang pag-ikot ay pansamantala lamang, kung gayon ang ikatlong link ng pag-ibig sa pangalawang paningin ay umabot na sa punto ng materialisasyon. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.